Saan galing ang pulubing ito? Umalis ka dyan. Huwag mong dudahan ang lupa ng aming pangkalahatang tagapamahala, Jai. Ikaw pala. Wrong Shanghai. Lumabas ka na sa bilangguan. Kakalabas lang. At agad kang pumunta dito ng walang hiya. Pumunta ka para humingi ng pera kay pangkalahatang tagapamahala, Jai. Di ba? Ito ang bahay ko. Umuwi ako sa sarili kong bahay. May problema ba? Umalis ka. Papasok ako. Hinahanap mo si pangkalahatang tagapamahala, Jai? Tingnan mo nga ang sarili mo. Karapat-dapat ka ba? Ano ang katayuan ng aming pangkalahatang tagapamahala, Jai, ngayon? Ang pinakasikat sa ating Haicheng. Magandang negosyante, bagong yaman sa negosyo, at ikaw. Ikaw ngayon ay isang lalaki, hindi karapat-dapat magsilbi kay pangkalahatang tagapamahala, Jai. Kung ikaw ay isang lalaki, dapat marunong kang umintindi. Kilalanin ang pagkakaiba mo kay pangkalahatang tagapamahala, Jai, at ang agwat ninyo. Huwag ka nang walang hiya, at siraan si pangkalahatang tagapamahala, Jai. Sasabihin ko sa'yo sa huling pagkakataon. Gusto kong makita ang asawa ko. Umalis ka. Sino ang taong ito? Ang dumi ng suot. Ma, siya ba si Rong Shanghai? Bakit ang bilis niyang lumabas sa bilangguan? Tumahimik ka. Huwag mong hayaan na marinig ng iyong bagong bayaw. Ting-ting. Asawa. Tumahimik ka. Sumama ka sa akin sa study. Ting-ting. Ting-ting. Anong nangyari sa iyo? May ginawa ba akong mali na ikinagalit mo? Sabihin mo sa akin. Ngayon na. Rong Shanghai. Diborsyo tayo. Titing. Nagbibiro ka ba? Hindi ako nagbibiro. Pirmahan mo na. Ikaw ang magsabi ng kondisyon. Susubukan kong tuparin. Para sa atin ngayon, ito ang pinakamabuting pagpipilian. Tayo ngayon? Anong ibig sabihin ng tayo ngayon? Ngayon, may pagkakaiba ba sa dati? 3 taon na ang nakalipas. Ikaw ay lumuhod at nagmakaawa sa akin na ako ang pumalit sa kasalanan ni Jai Han. Sinabi mo na siya lang ang natitira sa pamilyang Jai. Kung makulong siya, tapos na siya. Sinabi mo na hihintayin mo akong makalabas. Ngunit ngayon, gusto mo akong hiwalayan. Bakit, Titing? Sabihin mo sa akin kung bakit. Sige na. Huwag na nating balikan ang nakaraan. Tapos na ang lahat ng iyon. 3 taon. Nakulong ka ng 3 taon. Sana ay nasanay na ako sa buhay na wala ka. At saka, tingnan mo ang sarili mo ngayon. Tingnan mo ako. Pareho ba tayo ng mundo? Shanghai, dahil sa 3 taon na naghintay ako para sa'yo, pakawalan mo na ako. Maghiwalay tayo ng maayos. Ikaw, Rong. Wala ka ng kahit ano. May kaso ka pa. Sa Haicheng, malamang hindi ka makahanap ng disenteng trabaho. Kung ayaw mong makipaghiwalay, ibig sabihin gusto mong umasa kay Amo Jay at maging parasite? Wala nang kahit ano. Parasite. Titing, ganyan din ba ang tingin mo sa akin? Hindi mahalaga ang iniisip? Ang mahalaga, iyan ang katotohanan. Ito ang imbitasyon para sa Wanxiang Conference. Pinadala lang ng tito ko. Oh, saka. Ito si Mr. Rong. Naririnig ko. Ngayon ka lang pinalaya. Naku, pagod ka na. Gusto mo ba kaming dalawa ni Titing maghanda ng salo-salo para sa iyo ngayong gabi? Kung tutuusin, dating kakilala ka naman. Salamat, Lifan. Kung hindi ka na magitan, hindi makukuha ng pamilya Jai ang imbitasyon sa Wansang Conference. Basta makapasok sa Wansang Conference, sigurado ako na aangat pa ang Jai Corporation.
Imulat niyo ang inyong mga mata. Tingnan niyong mabuti. Ito ang tinatawag na lakas, tulad ni Xiao Wangzong, na kayang lutasin ang mga problema at nagdadala ng tulong sa Jai Corporation. Ang siyang karapat-dapat na tumabi kay Amo Jai, tulad mo na nakulong ng 3 taon at puno ng malas na maliit na sinta, dapat pumirma kaagad at lumayo kay Amo Jai. Siya. Tulong ang Jai Corporation mula 3 taon na ang nakakaraan na malapit ng mabangkarote at nasa hulihan hanggang ngayon ay nakapasok sa Shanghai Cheng sa mga bagong mayayaman. Kung hindi ako ang nasa likod na nag-alis ng mga hadlang para sa'yo, sa tingin mo makakamit mo ang ngayon? Dahil sa'yo? Wrong Shanghai, sira ba ang utak mo? Itong 3 taon ay si Xiao Wangzong ay ang pamilya Wang paulit-ulit na nag-abot ng tulong sumama sa Jai Corporation sa pagdaan sa mga pagsubok, tumulong kay Amo Jai na lutasin ang mga problema. Ano ang kinalaman mo? Jian! Ako talaga. Mr. Rong, naiintindihan kita, kakalabas lang. At gusto mong sa harap ni Tingting, mabawi ang mukha at patunayan ang sarili. Hindi maliit na sinta, ngunit hindi pwedeng base sa guni-guni magsabi ng kalokohan. Ito ay magdudulot lamang kay Tingting ng mas maraming sakit at hiya. Bakit kailangan pa? Guni-guni. Kalokohan. Wang Lifan, kaya mo bang tumingin sa aking mga mata? Ilagay ang kamay sa iyong konsensya at sabihin, nitong mga nakaraang taon, ikaw ba ang pumalit sa Jai Corporation sa paglutas ng krisis? Wrong Shanghai, tama na. Huwag ka nang magulo. Umalis ka na ngayon. Lumabas ka. Talagang sobra kang nakakadismaya sa akin. Kahit anong sabihin mo ngayon, ang kasal na ito, tiyak na hihiwalay ako. Sa pagitan natin, wala na ba talagang pagkakataon para makabawi? Alam mo ba noong 3 taon na iyon, ang nagpapanatili sa akin ay, Huwag mo nang banggitin ang 3 taon na iyon. Inamin ko na ang pamilyang Jai ay nagkasala sa'yo 3 taon na ang nakalipas. Tandaan ko, okay na? Tandaan ko, magpakailanman. hindi iyon ang ibig kong sabihin. Tama na. Pirmahan mo na. Bibigyan kita ng pera na sapat para sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Hindi ka na mag-aalala sa pagkain at damit. Ito ang huling kabayaran ko sa'yo. Pagkatapos nito, magiging pantay na ang lahat sa atin. Mr. Rong, kailangan mong maging praktikal. Iba na ang panahon ngayon. Si Tingting ngayon ay ang pinakasikat na bagong negosyante sa buong Haicheng. Ang kailangan niya ay isang kasama na magdadala sa kanya sa mas malawak at mas mataas na langit. Hindi katulad mo na magiging pabigat lamang at magiging isang kahihiyan sa kanyang buhay. Bitawan mo na para sa iyo. At para sa kanya, ito ang pinaka mabuti. Pakinggan mo, ang pananaw ni Ginoong Wang ay tunay na para sa ikabubuti ni Ginoong Jai. Diyos ko, Wings of Angel, noong nakaraang linggo lang sa Haicheng Auction ay naibenta sa mataas na presyo. Ginoong Jai, talagang mabuti si Ginoong Wang sa'yo. Tingting, ito ang Wings of Angel na espesyal kong binili para sa'yo. Ikaw lang ang karapat-dapat sa kanyang kislap at kagandahan. Sana ay isuot mo ito sa Wanxiang Conference. Ang regalo ni Ginoong Wang ay talagang malikhain. Hindi tulad ng iba na 3 taong nakakulong. Ngayon kaya pa ba niyang bumili kahit isang pirasong bakal? Salamat, Lifan. Isuot mo para sa akin. Si. Si, gagawin ko ang gusto mo. Ang pirma na ito, pipirmahan ko. Shanghai. Kaarawan mo ngayon, di ba? Munti ko nang makalimutan. Ito para sa'yo. Maganda ba? Oo, maganda. Salamat.
May 5 milyon sa card na ito. Kunin mo ito. Umalis ka sa Haicheng. Magsimulang muli. Ayoko na ng card na ito. Ito lang ang gusto ko. Ayaw sa 5 milyon? Gusto ang maliit na bagay na yan. Wrong Shanghai. Sigurado ka bang gusto mo sa hinaharap? L. Patuloy na manggulo kay pangkalahatang tagapamahala Chai? Dahil pumirma ka na. Huwag ka nang manggulo. Maghiwalay na tayong malinis. Kunin mo ang crystal ball. Sa susunod. Huwag ka nang magpakita sa akin. Siya. Ako si Rong Shanghai. Ngayon, sumusumpa ako dito. Mula ngayon. At si Jai Tingting. Magkahiwalay na tayo. Sa hinaharap, kung manggulo pa ako sa'yo. Kahit kaunti kay Jai Tingting. Sumpainawa ako. Mamatay sa masamang kamatayan. Pasensya na, Li Fan. Nag-arte lang ako kanina para tuluyan na siyang sumuko. Tigil. Ano? Pumirma ka na? Ano ang hawak mo? Hindi naman siguro ninakaw mo sa bahay namin na mga gamit ni Tingting? Sabi na nga ba, tong munting mandurukot, magnanakaw ka dahil pumirma ka na. Gusto mo pa kumita sa pamilya namin? Managinip ka na lang. Tama. Si Tingting namin ay mabait. Ako hindi mahina. Ibigay mo yan. Kakalabas lang. Dumiretso ka sa ate ko para manghingi. Kapal ng mukha mo. Payo ko sa'yo, ibigay mo na agad. Kung hindi, papatayin kita, pulubing hamak. Tumigil ka sa pagsasalita mo. Ang kasunduan sa diborsyo, pinirmahan ko na. Ang pera ng ate mo, wala akong kinuha kahit piso. Kinuha ko lang ang mga bagay na akin. Tungkol sa pagkakautang, Jai Han. 3 taon na ang nakalipas. Sino ang pumalit sa pagkakasala mo? Ako, si Rong Shanghai. Sa pamilya ninyong Jai, wala akong utang na loob. Kayo ang may utang sa akin. Naiintindihan mo ba? Kalokohan! Huwag mo akong sisihin. Noon, ikaw mismo ang nagpakumbaba. Ilang magagandang salita lang ng ate ko. Pumalit ka na sa akin. The serve. Nakiusap ba ako sa'yo? Pinagbantaan ba kita? Pwe, isa ka lang sunod-sunuran. Taserf. Nagpakumbaba. Jai Han. Talaga namang ang pamilya ninyong Zai, walang utang na loob. Ma, ininsulto tayo nito. Baligtad na ang mundo. Ikaw, presong walang kwenta, pinagsasabihan mo ang anak ko? Ibigay mo ang bag. Ilabas mo ang ninakaw mo. Ilabas mo. Ma, Pumatay na. Isinumpa ka. Ikaw, para lang sa isang lumang crystal ball, sinaktan mo ang nanay mo? Talaga, walang hustisya. ate, Tingting, bilisan mo. Tumawag ng pulis. Hulihin ang mamamatay tao na ito. Itong walang konsensya, siya ay gusto niya akong patayin. Rong Shanghai, ano ang ginawa mo sa nanay ko? Rong Shanghai. Kakalabas lang tapos sinaktan mo na ang matatanda. Mukhang hindi ka pa na-reforma. Tama, walang utang na loob, Director Jai. Ngayon nakita mo na ang totoo niyang pagkatao. Siguradong siya ay dahil hindi siya nakinabang kanina. Kaya inilabas ang galit kay Madam. Tingting, kailangan mong ipaglaban ako. Itong demonyo. Naawa ako sa kanya. Akala ko dati pa rin kaming pamilya. Kaya kinumusta ko siya. Pero parang asong ulol siyang dumiretso sa akin. Sinaktan niya ako. Aray, ang baywang ko. Ang binti ko. Ate, tumawag na sa pulis. Ibalik siya sa selda. G, wrong. Kahit na mababa ang estado mo, pero lalaki ka naman, di ba? Ganito, pang-aapi sa matatanda ay kahiya-hiya. Hindi mo alam, Ginoong Wang, ganyan siya. Siraulo talaga. Buti na lang hiniwalayan ni Director Jai siya.
Kung hindi, ano pa kaya ang gagawin niya? Wrong Shanghai, paano mo nagawa? Jai Tingting. Ang impal na iyon, tiniis ko dahil asawa kita noon. Pero ngayon, wala na tayong relasyon. Kahit ang huling alaala, wala na rin. Kung saktan mo ako ulit, anuman ang mangyari, pananagutan mo. At saka, hindi ko itinulak ang nanay mo. Isang beses ko lang sasabihin ito kung maniwala ka o hindi. Ang ibig mong sabihin, sinadya ng nanay ko na mahulog para ibintang sa'yo? Hanggang ngayon, puro ka kasinungalingan. Wala ka ng pag-asa. Umalis ka. Umalis ka na sa bahay namin ngayon. Harapin mo ang katotohanan, Wrong Shanghai. Ikaw at kami, talagang magkaibang mundo. Ako at si Tengteng ay tiyak na magsasamang aakyat sa iyong buong buhay, hindi maaabot na tuktok. Pinapayuhan kita, wag nang parang isang asong nawawala dito tumatahol nakakatawa na. Siya? Jai, Tingting. Tandaan mo ang iyong napili ngayon. Sana, sa hinaharap. Huwag mong pagsisihan ang desisyong ito ngayon. Hindi na makayanan ang sakit. Isang sirang kristal na bola pinupunasan ng seryoso. Kung gusto mo, papapadalhan kita ng 1 dosena. Ito ang ibinigay mo sa akin unang regalo sa kaarawan. Iba ang halaga. Cheng-cheng, hindi ka ba naaalala pa ang munting sinta? Makinig ka sa nanay. Kalimutan mo siya, makipagsama ka kay Laifan. Tanging ang pamilya Wang ang makapagpapayaman sa ating pamilya. Nakalimutan mo na ba ang huling habilin ng iyong ama? Gusto niyang pasikatin mo ang ating pangalan. Huwag mong sayangin ang kanyang huling hiling. Alam ko na, nanay. Wrong Ye, kung hindi maganda ang iyong kalooban ng Wanxiang Conference, papauwiin ko na sila. Gawin mo na ang iyo. Tandaan mo, wag mong ibunyag ang aking pagkakakilanlan. Oo, Wrong Ye. Lifan, yung taong hindi mo makita ang simula't dulo, ang pinuno ng Shanghai. Kahit ang iyong ama ay hinahangaan siya, ngayon opisyal niyang inanunsyo ang kanyang pagbabalik. Ito ay napakalaking bagay. Ako ang bahala sa venue. Siguraduhing walang pagkakamali. Para bigyan siya ng magandang impresyon. Ngayon magpakita ka ng magaling. Kung makuha mo ang pabor ng taong iyon, ang iyong kinabukasan ay walang hanggan. Alam ko na, Tiyo. Ano ang pinagmulan ng pinuno ng Shanghai? Napakalakas ba? Ang Shanghai Group, mula sa isang hindi kilalang maliit na kumpanya, Lumago hanggang sa kasalukuyang higanteng korporasyon. pinuno ng Wanxiang Conference dahil sa nasa likod ng estratehiya ng pinuno. Kahit si Xiang Xiao, ang mga kapatid na dala ni Xiang Ye, ay pinaglaruan niya. Sino man ang hindi gumalang sa kanya ay nauuwi sa pagkawala ng kayamanan at pagkawatak-watak ng pamilya. Ang lakas pala. Huwag kang mag-alala, Tiyo. Pag nakita tayo mamaya, magpapakitang gilas ako. Wrong Shanghai. Bakit siya nandito? Wrong Shanghai. Alam mo ba kung anong lugar ito? Naglakas loob kang magulo dito? Sawa ka na ba sa buhay? Laifan, kilala mo ba ito? Nagkita na kami dati ng ilang beses. Isa na nakulong ng 3 taon, isang basura ng lipunan na kakalabas lang. Ano? May imbitasyon ka ba? Sino ang nagpapasok sa'yo? Sabihin mo.
tinanong ka ng tiyuhin ko. Bingi ka ba? Tinatanong mo ko? Wala kayong karapatan. Ikaw. Tiyuhin, huwag kang padadala sa kanya. Ang taong ito ay walang kwenta. Wala talaga siyang karapatan para dumalo sa Wanxiang Conference. Tiyak na gumamit siya ng maruming paraan, nakapasok ng palihim. Anong karapatan ng isang langgam na tulad mo na nandito? Ang iyong presensya ay isang insulto sa lahat ng VIP. At higit pa rito, sa Shanghai Group ay isang insulto sa pinuno nito. Guwardiya, itong taong walang takot na ito, itapon ninyo siya. Ginalit mo ako. Mas mabuting isipin mong mabuti. Ang halaga, hindi mo kayang bayaran. Ang laki ng iyong bibig. Tingnan natin kung anong halaga ang magiging sa pagpatay sa isang langgam na tulad mo. Dahil ikaw ang lumapit para mamatay. Gagawin ko ang gusto mo. Kukunin ko ang iyong buhay. Naglakas loob kang bastusin ang Shanghai. Wasakin ninyo siya para maging halimbawa. Kutiye, Sabay-sabay tayo. Shanghai Seal. Ang may hawak ng Shanghai Seal. Ang namumuno sa Shanghai Group. Ikaw? Shanghai Seal, Hindi ba nangangahulugan iyon? na ito ay pag-aari ng pinuno ng Shanghai. Sino ka ba talaga? Itong Shanghai Seal. Ikaw. Saan mo nakuha? Bingi ka ba? tinanong ka ng tiyuhin ko. Pinulot ko. Wrong! Sino ka para utusan ako? Gusto mong maniwala? Ngayon, ang sira-sira mong selyo yuyurakan ko ng durog-durog. Sabi ko, pinulot ko. Ngayon, agad-agad. Wrong, Shanghai. Gusto mo bang mamatay? Seguridad, patayin niyo siya. Wang Lifan. Para sa iyong mga ginawa ngayon, babayaran mo ang hindi mo mapaniniwala ang halaga. Halaga? Wrong! Talagang hindi mo alam ang kapal ng mukha mo. Alam mo ba kung kaninong teritoryo ito ngayon? Shanghai Group. At ang tito ko ay sumasamba kay Shang Xiao ng Shanghai. Ang kanang kamay ni Master Shang, ang daungan ni Ginoong Ren. Hindi lang pagmumura ang gagawin ko ngayon. Kahit napatayin kita rito ngayon, sino ang magsasalita? Sino pa ang makakapagsalita? Ginoong Ren? Ganoon ba? Mabuti. Natakot ka na, di ba? Tito, tingnan mo siya, duwag. Paano siya maiuugnay sa Shanghai Seal? Nagkaroon ako ng pagkakataon na makita ng malayo ang Shanghai Seal. At ito ay may 7-8 bahagi ng pagkakahawig. Tiyak na pagkaiyan. Siya ay Rong Shanghai, isang nabilanggo ng 3 taon na maliit na preso. Kahapon lang pinalaya, pumunta sa bahay ng ex-wife para manghingi. Ngayon, hindi alam kung saan kumuha ng peking selyo para manloko ng mga benepisyo. Wrong! Hindi mo ba naisip na naglabas ka ng peking selyo ay magagawa mong magpanggap na taga-Shanghai na pinuno? Baka naman iniisip mo na kaming lahat mga tanga. Magpanggap? Kung sasabihin ko ako mismo ang pinuno na iyon, Lakas ng loob, walang alam na bata. Siya ba ay basta mo na lang madadamay? Wrong, Shanghai. Talagang gusto mo nang mamatay. Alam mo ba kung kanino ito? Maglakas loob kang manggulo dito. Sa tingin ko, ayaw mo nang mabuhay. Ikaw, Lifan. Lifan, anong nangyayari? Bakit siya nandito? Ito ay... Jai Tingting. Hindi pa alam kung si Rong Shanghai ito mula sa aling basurahan hinugot. Huwag hawakan, malas. Lifan, ano ba talagang nangyayari? Bakit dumating si Rong Shanghai dito?
Kailangan pa bang sabihin? Siguradong hindi pa siya sumusuko para guluhin ka. Peke pang selyo ang ginawa. Dinala sa Wanxiang Conference. Wrong Shanghai, baliw ka ba? Ma'am Jai, siguradong sinasadya niyang guluhin ang lahat. Gusto kang saktan pati ang Jai Corporation. Wrong Shanghai. Napirmahan na ang kasunduan sa diborsyo. Kahit anong sabihin o gawin mo, hindi na ako babalik. At hindi ka nabibigyan ng pagkakataon na guluhin mo ako. Makakaapekto sa Jai Corporation. Sumuko ka na. Guluhin ka? Chai Ting-Ting. Huwag kang mag-akala. Ngayong araw, pumunta ako. Sa iyo, sa inyo. Walang kinalaman. Paanong walang kinalaman? Ikaw ang dating asawa ko. Para hindi ako hiwalayan, dinala mo ang peking Shanghai Seal at nagpakita ka rito. Alam mo bang ang ginagawa mo ay nagbibigay sa akin at sa Jai Corporation ng kahihiyan at panganib? Wrong Shanghai. Sinasabi ko sa iyo, ngayon ay ang Shanghai Group ang formal na pagdeklara ng may kapangyarihan ng pagbabalik. Kung magkagulo ka rito, hindi na kita maililigtas. Pero dahil naging mag-asawa tayo, pinapayuhan kita. Umalis ka na ngayon. Kung hindi, responsibilidad mo ang kahihinatnan. Walang saysay. Hindi siya pwedeng umalis ng ganito. Ngayon, alam na ng lahat ang tungkol sa selyo. Kailangan kong malaman. Kung hindi, kapag nalaman ni Renge, mahirap nang mag-explain. Sabihin mo, saan mo nakuha ang peking selyo? Sino ang tumulong sa iyo na gumawa ng peke? Mas mabuting maging tapat ka. Sabihin mo sa akin ang lahat ng detalye. Kung hindi, huwag mong sisihin ako kung maging mabagsik ako. Babaliin ko ang iyong mga binti. Talagang hindi ka panipaniwala. Unang beses ko itong makita. Naglakas loob kang magpanggap na taga Shanghai Group ng demonyong iyon. Talagang wala kang takot sa kamatayan. Mr. Lee, bilisan mo siyang paalisin para hindi makaistorbo sa paningin ng dakilang tao. Jai. Alam ko, lahat ng nasa venue, nasa kontrol ko. Huwag kang mag-alala, naiintindihan ko. Ngayong araw, tiyak na magpapasaya ako sa taong iyon. Ipinapangako ko. Makukuha ang partnership sa Shanghai Group. Talagang hindi ko sasayangin ang iyong dangal. Ano pang hinihintay mo? Hulihin ninyo siya. Pagkatapos ng pulong, tatratuhin kita ng mabuti. Likong Shan, pinapayuhan kitang mag-isip muna bago kumilos. May mga bagay, kapag nagawa, walang puwang para pagsisihan. Huwag kang mag-alala, Xiao. Siguradong walang sablay. Ang namamahala sa pag-aayos ng pulong ay ang pamilya Li. May kailangan sila sa Shanghai. Siguradong gagamitin nila ang lahat ng kanilang kakayahan. Pamilya Li. Tama, ay ang nakatira sa Haicheng sa loob ng maraming taon, ang tradisyonal na mayayamang pamilya Li. Sayang, walang kasunod na lakas. Ang mga nakaraang taon, tumigil ang kanilang negosyo. Walang galaw. Parang patay na tubig, palaging nagsisikap na makasama kami sa malaking barko ng Shanghai. Lalo na si Li Kongshan ng pamilya Li. Iniisip niya na sa pagkakataong ito, sa tagumpay ng Wanxiang Conference, makukuha ang project partnership sa atin para buhayin ang pamilya Li. Lahat ng ito ay gawa mo. Kung may mangyari kay Rongye, kahit kaunti, sa buong buhay mo, huwag ka na magtrabaho sa Shanghai. Tara na. Mag-isip muna bago kumilos. Ikaw, Rong. Nasa bingit ka na ng kamatayan. Nagpapanggap ka pa dito. Sino ang tinatakot mo? Nakikita mo ba? Para kang sira-sirang selyong ito. Hindi ka kailanman makakaangat. Tanging nararapat ka lang sa basurahan, mabubulok at mabaho. Wang Lifan, sana, pagkatapos bumagsak ang pamilya Wang, kaya mo pa bang maging matigas gaya ngayon? Buwisit, binigyan kita ng respeto. Maglakas loob mong sabihin ng pamilya Wang. Ang kamay na ito, wala nang silbi. Ang kamay ko, Ikaw? ikaw, Rong. Ngayon, hindi ka makakalabas ng buhay. Seguridad, tumayo! Baliin ninyo ang kanyang binti. Tigilan mo yan. Ikaw, Rong! Ngayon, babaliin ko ang mga binti mo. Gumapang ka na parang aso. Wang Lifan, tandaan mo ng mabuti. Sa hinaharap, mawawasak ang angkan ng Wang.
Lahat iyon ay dahil sa iyo. Ang yabang mo, ang dalawang pamilya Li at Wang ay namalagi sa Haicheng ng maraming taon. Ngayon lang ako nakakita ng isang mapagmataas na tulad mo na walang alam. Rong Shanghai, bago pa lumala ang sitwasyon, umalis ka na. Kung magtatagal ka pa, hindi na kita maililigtas. Li Fan ngayon, para sa akin, patawarin mo na siya. Sa susunod, babayaran kita ng maayos. Mr. Lee, pasensya na. Kakalabas lang niya sa bilangguan. Wala siyang alam. Ikaw na mapagbigay. Patawarin mo na siya. Jai Tingting, hindi ko kailangan ng pamamagitan mo. Naisip mo na ba kung hindi tayo nagdiborsyo, hindi mo kakailanganin na kagaya ngayon magpakababa sa mga taong tulad nila? Maaari kang maging pinakarespetadong babae sa lugar na ito. Rong Shanghai, tigilan mo na ang pangangarap ng gising. Umalis ka sa Haicheng, magsimula ng bagong buhay. Maghanap ka ng mahinahong babae at maging masaya kayo. Kalimutan mo na ako. Mabuti ito para sa ating dalawa. Ikaw, Rong, narinig mo ba? Sinabi ni Tingting na umalis ka na. Ginawa na niya ang lahat para sa iyo. Huwag ka nang magpahiya dito. Oo nga, isang walang kwenta na may record. At may lakas ng loob ka pang mangarap kay Director Zai. Umalis ka na. At huwag mo na siyang guluhin. Dahil kay Tingting at Li Fan, hindi ka na namin sasaktan. Ngayon, umalis ka na agad. Kung aabalahin mo pa ang Wanxiang Conference, huwag kang magtaka kung maging malupit ako. Ipaparanas ko sa iyo ang sakit. Ano pang hinihintay nyo? Hindi ba ninyo narinig ang utos ng tiyuhin ko? Itapon ninyo siya palabas. Siguraduhin ninyo na hindi na siya makakapasok muli. Tigil! Bilis! Umatras! Rong, dumating ako ng huli, Rong. Parusahan mo ako, Rong. Ginoong Rong, kasalanan ko ito. Ang mga walang hiya itong aso na nangahas na sumalungat sa iyo. Karapat dapat akong mamatay. Mangyaring parusahan ako. Ginoong Rong. Tumayo na kayo. Ginoong Shang, nagbibiro ka ba? Siya ay isang maliit na cute lang. Paano siya magiging? Tito? Li Kongshan, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na walang galang sa aming Ginoong Rong? Ginoong Rong, maawa ka sa akin. Oo, bulag ang aking mga mata. Huwag mo akong pansinin. Ren, tulungan mo ako. Umalis ka. Ginoong Rong, kapabayaan ko ito, na pinayagan ng ganitong hamak na sumalungat sa iyo. Mangyaring parusahan ako, Ginoong Rong. Lin Ren, napabayaan mo ang iyong mga tauhan. Simula ngayon, Pansamantalang suspendido ka sa trabaho. sa hinaharap, pag-isipan mong mabuti kung paano ka dapat kumilos. Kapag alam mo na, saka ka na bumalik. Opo. Salamat sa iyong awa, Ginoong Rong. Imposible. Ayaw kong maniwala. Isang cute na bagong labas sa bilangguan. Pinalayas ni Tingting. Ang munting cute na iyon ay peke. Huwag kayong magpaloko sa kanya. Siya ay peke. Walang hiya. Shang Xiao, Wang Lifan, walang galang sa Shanghai Yin. Ipag-utos ko, simula ngayon, ang pamilya Wang ay itatakwil mula sa Haicheng. Opo, Tanggal. Rong Shanghai, tigilan mo yung pagpapanggap mo. Sino ka ba sa tingin mo? Dahil lang sa isang Shanghai na kaka-establish pa lang. Akala mo ba ikaw na ang hari ng Haicheng? Gusto mo bang tanggalin ang pamilya Wang? Pwet, managinip ka! Ang pamilya Wang sa Haicheng tanga! Rongye, narito ang Shanghai Order. Pakiusap, huwag kang magalit.
Ikaw, walang kwentang maliit na Sinta. Bata pa siya, hindi pa marunong, nabulag ng kasakiman. Kaya siya naka-offend sa inyo. Sana ay isaalang-alang ninyo ang aming pamilya Lee para sa buong pagpupulong naglingkod ng tapat. Wala man lang kredito kahit pagod lang, may konting ambag. Bigyan ninyo kami ng isang pagkakataon. Lumuhod, magsisi kayo sa kanila sa pamamagitan ng pagyuko. Dali. Tito. Ang Shanghai ay mabilis umangat nitong mga nakaraang taon, pero hindi naman tayo dapat matakot sa kanila. Wrong Shanghai, kahit ikaw ang pinuno ng Shanghai. Ano naman, ang pamilya Wang ay hindi basta-basta. Kung magkaharap tayo, hindi pa tiyak kung sino ang magwawagi. Sir Xiao Wang, masamang balita. Lahat ng ating mga kasosyo kakapagdeklara lang ng unilateral na itigil ang kooperasyon. Pati ang mga kargamento na nasa biyahe ay ibinalik sa pinanggalingan. Tayo ay blockade ng tuluyan. Imposible. Sino? Sino ba talaga? Sir Xiao Wang, tulong. Naputol ang daloy ng pera natin. Kanina lang, ang account ay na-freeze na. Ang pamilya Wang ay malapit ng mabangkarote. Ikaw. Wrong ye. Nagkamali ako, wrong ye. Alam kong mali ako. Ako'y bulag at walang mata. Mas masahol pa ako sa baboy at aso. Wrong ye. Bigyan mo ng daan ang pamilya. Wang wrong ye. Wrong ye. Kung papayag ka lang na magpatawad at hindi nahabulin ang pamilya Wang, ako, ibabalik ko si Jai Tingting sa iyo. Oo. Ibabalik ko siya sa iyo. Lalayo ako sa kanya sa hinaharap. Pakiusap. Wang Lifan, anong tingin mo sa akin? Anong tingin mo sa iyong sarili? Jai Tingting, kung hindi dahil sa mga nakaraang taon na ikaw ay nasa tuktok ng tagumpay sa negosyo, ako, si Wang Lifan, magkaka-interes ba ako sa isang lantang bulaklak? Katanga ko rin. Bobo ko, isang babaeng madaling kumbinsihin sa pamamagitan ng ilang salita. Paano posibleng sa loob ng 3 taon? Palawakin ang pamilya Jai sa ganitong laki. Jai Tingting, pag-isipan mong mabuti. Sa mga nakaraang taon, sino ang iyong inaasahan? Hindi ba iyon ang itinulak mo palayo at tinapakan mo ng husto? Si Rong Ye. Isang umaasa sa anino ng dating asawa, umakyat, at walang utang na loob na munting sinta. Karapat-dapat ba kung si Wang Lifan? Para sa iyo isakripisyo ang buong pamilya Wang? Pwe. Ang pamilya Jai ay mula 3 taon na ang nakalipas. Nasa bingit ng bangkarota at huling antas. Hanggang ngayon ay pumapasok sa Haicheng bilang bagong mayayaman. Kung hindi dahil sa akin sa likod na nag-alis ng mga hadlang para sa iyo, sa tingin mo ba makakamit mo ang lahat ng ito? Totoo ang lahat ng sinabi niya ang pamilya Jai sa mga nakaraang taon sa bawat oras na may krisis. Ikaw ang nasa likod na tumutulong sa akin. Magsalita ka, Rong Shanghai. Jai Zong, ang aming ginoong Rong ay nasa bilangguan ng 3 taon. Sa bawat sandali, naglalaan siya para sa inyong Jai. Ang aming Shanghai Group ay gumamit ng maraming yaman at koneksyon upang ang inyong Jai mula sa isang pamilyang nasa bingit ng bangkarota ay umabot sa kasalukuyang estado. Kung hindi dahil sa aming ginoong Rong, sa mga ito, mga nagpapanggap na nag-ambag at sa inyong mahihinang kakayahan, ang inyong Jai ay matagal nang naubos. Kahit butot balat ay wala na. Shanghai, ikaw, bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Sinabi ko na. Jai Tingting, sinabi ko ng maraming beses. Pero naniwala ka ba? Kahit isang beses? Ako. Sa iyong study room, sinabi ko na sa iyo noon. Ako ang tumulong sa iyo na alisin ang mga hadlang. Pero akala mo nababaliw ako, nagsisikap na mabawi ang dangal. Pero ngayon, si Wang Lifan, para mabuhay, ay personal na nagpahayag ng kasinungalingan. At tuluyan kang naniwala. Hindi. Shanghai, ako ang mali. Hindi ako naniwala sa'yo, Shanghai. Mahal kita Shanghai. Kung sinabi mo sa akin ng mas maaga na ikaw ang nagmamay-ari ng Shanghai Group, hindi tayo aabot sa ganitong punto. Mahal ako? Jai Tingting, ang mahal mo ba talaga ay ako, ang taong si Rong Shanghai, o ang yaman at kapangyarihan na taglay ko ngayon?
Ikaw mismo? Alam mo ba? Hindi. Siyempre ang mahal ko ay ikaw. Pero hindi ganoon kasimple ang kasal. Gusto ko lang sana tayo ay tama na. Huwag ka nang magsalita. Tinulungan kita. Tinulungan ang Zai. At itinaas ang Zai hanggang ngayon. Lahat ay para suklian ang kabutihan ni Ginoong Zai noon. Hanggang ngayon, ang utang na loob ay nabayaran ko na. Mula ngayon, ikaw at ang Zai, sana ay maging mabuti kayo. Wag. Shanghai. Tiyak na magkakaayos tayo, di ba? Pwede tayong magbati. Jai Tingting, nakalimutan mo na ba ang pilit mong ipinangako sa akin? Ako, si Rong Shanghai, tumutupad sa aking salita. Sana ikaw din ay mag-ingat sa sarili. Huwag na manguli. Wrong, yeah. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Oo, mali ako. Mabait kayo, patawarin niyo ako. Bigyan mo ako. Bigyan ng pamilya Wang ng isang pagkakataon na tubusin ang kasalanan. Wrong, yeah. Pakiusap. Wrong Ye. Si Li Fan ay bata at mapusok hindi marunong. Ngunit ang away ay dapat hindi patagalin. Ang aming dalawang pamilya, ang Li at ang Wang, sa kabisera, ay matagal nang nagtatag, may kaunting kapangyarihan. Kung si Rong Ye ay kalimutan ng nakaraan, ang aming tatlong pamilya ay maaaring magtulungan sa pangunguna ng Shanghai at ang Li at Wang bilang suporta, lumabas sa buong bansa, tumingin sa buong mundo at magagawa ng malaki. Ito ang tinatawag na pagsasama ng malakas sa malakas daan, patungo sa panalo, para sa lahat. Hindi ko alam kung si Rong Ye ay papayag. Pagsasama ng malakas. Kayo lang? Karapat-dapat ba kayo? Rong Ye, hindi dapat sabihin niyan. Ang aking pamilya Li sa Haicheng ay nagtagal ng maraming taon malalim ang pinagmulan. Kahit na ang inyong Shanghai sa mga nakaraang taon ay mabilis ang pagunlad. Ngunit, mababaw ang pundasyon kung mayroon kaming dalawang pamilya, Li at Wang, bilang tulong mula sa mga angkan, na tulad namin mas lalakas pa. Pagsasama ng malakas, mas mabuti kaysa mag-isa kayong lumalaban. Wang Li Fan, 2 taon na ang nakalipas. Ginamit mo ang kapangyarihan ng pamilya Wang upang kunin ang lupa sa silangan ng lungsod at pinilit mamatay ang iyong katunggali. Naging sanhi ng putol ng pondo at ang proyekto ay hindi natapos. Ilang pera ng mga mamamayan na pinaghirapan ang nasayang. Naaalala mo ba? Ikaw? Paano mo nalaman? At ikaw, Li Chongshan. 1 taon na ang nakalipas. Sa lumang lungsod ang proyekto ng pabahay pagkatapos ng lindol. Ikaw ang namamahala, tama ba? Para sa iyong pansariling pakinabang, gumamit ka ng mas murang materyales at pinalitan ng mababang kalidad kahit ang pader na sumusuporta ay nagamit mo ng hollow blocks para dayain. Naisip mo ba? Ang ganitong mababang kalidad na proyekto ay magdudulot ng malaking panganib sa kaligtasan o sa iyong paningin. Ang buhay ng mga biktima ay mas mababa pa sa langgam. Ano? Ang inyong ginawa ay hindi lang iyan. Kailangan ko pa bang magpatuloy? Wrong Shanghai. Kahit malakas ka, hindi mo dapat apihin ang lokal. Naniniwala ka ba? Kung magsama ang pamilya Li at Wang, kahit gaano ka pa kalakas sa Shanghai, sa Haicheng, hindi ka makakagalaw. Tama. Wrong Shanghai. Gusto mo talagang gawing mahirap ang lahat. Itulak ang tao sa wakas. Walang magiging maganda para sa lahat. Ang tubig sa Haicheng, malalim. Ikaw na itong Diyos na luwad? Gusto mong iligtas ang lahat? Baka malunod ka pa. Parang langgam na gustong pabagsakin ang puno. Shang Xiao, Opo. ihanda ang mga ebidensya ni Li Kongshan at Wang Lifan sa paggamit ng kapangyarihan ng pamilya, ilegal na operasyon, at pagwawalang bahala sa buhay. I-report sa pulisya. Sa mga ginawa ninyo, ang pagkain sa bilangguan, sapat na para sa inyo habang buhay. Sir Rong, gagawin ko na ito. Ibigay mo sa akin. Sirain natin ito. Bitawan mo ako. Sir Rong, ang laki ng dating mo. Tatay, Itong si Rong Shanghai. Gusto niyang wasakin ang pamilya Li. Lolo, gusto ako ni Rong Shanghai na makulong. Lolo, iligtas mo ako. Lolo. Binata, huwag mong gawing sobra ang lahat. Mag-ingat baka ikaw ang mapahama. Sir Rong,
Mabuti ang may sigla ang kabataan. Pero mag-iwan ka ng daan para sa susunod na pagkikita. Itong dalawang walang kwenta, nakaaway ka ngayon, talagang dapat silang mamatay. Ako, para sa kanila, hihingi ng tawad sa iyo. Sabi nga, ang magkaaway ay dapat magkaayos, hindi mag-away. Ang pagkakasundo ay nagdudulot ng kayamanan. Ang negosyo ni Sir Rong ngayon ay nasa panahon ng malaking tagumpay. Bakit kailangan, para sa mga maliliit na bagay, makipaglaban? Masira ang samahan ng negosyo sa Haicheng. Ito si Si Li Quanji, pinuno ng Angkan Li. Sig, Sir Rong, ngayon, para sa akin, maging maluwag, pakawalan sila. Ito ay, bigyan mo ako, si Li Quanji, ng isang malaking pabor. Sa hinaharap, kung si Sir Rong ay nangangailangan sa akin o sa Angkan Li, ang Angkan Li ay tiyak na tutulong ng buong puso. Ano sa palagay mo? ang mukha ni Ginoong Lee ay baka hindi sapat. Ang kanilang kasalanan ay hindi mapapatawad ng batas, isang krimen na sumisira sa bayan at mamamayan. Sa tingin ni Ginoong Lee, ang sinasabi mong mukha na ito ay makakabawi ba sa mga luha at dugo ng mga biktima? Lolo, Sir Rong, ang aming Angkan Li sa Haicheng ay nakatayo ng ilang dekada. Ang aming sandigan ay hindi lang sa nakikita. May bundok sa labas ng bundok, may tao sa labas ng tao. Bata ka pa, pinapayuhan kita na maging marunong. Kung saan dapat magpatawad, magpatawad ka. Kung ako ay hindi magpatawad, anong magagawa mo? Kung si Sir Rong ay hindi marunong tumanggap ng biyaya, huwag mo akong sisihin kung tawagin ko ang nasa likod ko upang turuan ka ng maayos kung ano ang langit at lupa. Mabuti. Kung gayon, Ginoong Lee, sige, sabihin mo para tayong lahat ay matuto. Ang nasa bibig mo na mahalagang tao sa likod. Sino ba talaga? Sige, Amo Rong, kung gusto mo talagang itanong, ako ay hindi na magkukubli. Ang nasa likod ng pamilya Li ngayon ay ang pinakamayamang tao sa bansa, ang pamilya Liu ng Yan City. Siya ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Liu, ang asawa ni Liu Shanhe, si Madam Huang Ying. Ang pamilya Liu ng Yan City, iyon ang nasa tuktok ng piramide ng negosyo sa bansa. Si Madam Huang Ying ngayon ay nasa tabi ni Liu Shanhe, ang tanging babae, at may anak. Ang kanyang posisyon sa pamilya Liu ay napakalalim. Kaya naman ang pamilya Li ay walang takot. Amo Rong, kung sasabihin lang ni Madam Huang Ying, ang iyong bagong tatag na Shanghai Group ay mawawala sa isang sandali lamang. Sa puntong ito, ikaw pa magpapatuloy sa pagpupumilit, hindi ba aatras? Huang Ying? Siya? Karapat-dapat bang tawaging Madam? Isa lang siyang hindi marangal, kalaguyo lang. Ikaw, walang galang na bata, ikaw, paano mo nagawa? Paano mo nagawa kay Madam Huang Ying maging ganyan, kawalang galang? Ikaw, naghahanap ka ng kamatayan? Tatay, Madam Huang Ying pa, matandang Li. Sa tingin ko, ang pamilya Li ay bumabalik sa dati. Nagmamalaki na parang hari. Akala ko makapaglabas kayo ng isang disenteng tao. Siya pala. Siya! Isang hindi nakikita sa liwanag. Kalaguyo lang. sa pamamagitan ng pag-akyat sa kama ng lalaki, Nakuha ang kaunting kasikatan. Kasama si Liu Shanhe, na lalaking nagpapanggap na mayaman na umaasa sa babae. Pareho, nakakasuka. Diyos ko, pati si Ji Liu Shanhe, ang pinakamayamang tao, pinapangahasa nila. Shanghai Group, talagang walang takot ang baguhan. Ang ugali ni Xiang Xiao, baka ang Shanghai Group ay hindi lang sila mga maliliit na tauhan lang, sa likod nila
Baka may mas malakas pa kaysa sa pamilya Liu ng Yan City na puwersa? Panginoong Rong, masama ang balita. May aksidente ang matanda. Ano ang sinabi mo? Sino ang naaksidente? Panginoong Rong, pakatatag po kayo. Kumpirmado ko na ang balita. Totoo ito. Kalahating oras ang nakalipas. Ang inyong ama sa daan, patungo sa airport, na aksidente ng malubha. Hindi na naabutan ng tulong. Namatay sa lugar. Mukhang napag-isipan ko lang. Wrong Shanghai. Natakot pa rin sa pamilya Liu. Sir Rong, natakot ka ba? Ngayon alam mo na ang tindi ni Madam Huang Ying? Alam mo na ang kahihinatnan ng pag-iinsulto sa pamilya Liu? Ngayon, sumusuko ka na pakawalan ng anak at apo ko, lumuhod ka at humingi ng tawad. At ibigay ang shares ng Shanghai Group sa pamilya Li, 70%. Siguro makakapagsalita pa ako kay Madam Huang Ying para sa iyo ng ilang magagandang salita. Tumahimik ka. Ikaw, wala ring silbi ang pagsigaw mo sa akin. Li Kuanji, kung magsasalita ka pa ng isang salita, ngayon, ipapawalang bisa ko ang pamilya Li, tulad ng pamilya Wang. Sa Haicheng, tuluyang mawawala. Pagkawatak-watak. Umalis na tayo. Oh, Pasensya na, madam. Ang pinakamahalaga ngayon ay dalawang bagay. Una, gusto kong bilang balo ni Liu Shanhe magdaos ng engrandeng libing para sa kanya. Gusto kong malaman ng buong Yancheng na ako, Huang Ying, ang tanging asawa niya. Si Jizong ang tanging lehitimong tagapagmana. Mabuti. Sisiguraduhin kong mangyari ito. Pangalawa, simulan ka agad ang proseso ng pag-aayos ng mana. Lahat ng nasa ilalim ng grupo, lahat ng shares, ari-arian, deposito, koleksyon, lahat ng bagay, dapat ay akin at kay Jizong. Madam, ang binatang si Jihai, siya ay sariling anak ni Chairman Liu at panganay pa at lehitimong anak. Kahit wala na siyang balita ngayon, ngunit hindi nating nakita ang katawan. Fujian, sinasabi ko sa iyo, walang paano kung noong aksidenteng iyon, nasunog ang sasakyan hanggang isang walang laman na balangkas. Isang batang tulad niya, paano siya mabubuhay? Bukod dito, noong nabubuhay pa si Shanhe, sinabi niya ng maraming beses na ang lahat ng sa kanya ay para sa akin at kay Jizong. Ang mag-inang iyon na malas ay matagal nang nakalimutan. Ngayon, kailangan mo lang gawin ang sinasabi ko. Huwag mo na akong hayaang marinig ang mga pangalang iyon na malas. Kung hindi, alam mo ang kahihinatnan. Rongye, may bagong balita mula sa Yancheng. Sina Liu Jizong at Wang Ying bukas ay ililibing na si Liu Shanhe para sa kanyang libing. Rongye, ano ang plano mo? Ang lahat ng pag-aari ng pamilya Liu ngayon ay kinuha ni na Liu Shanhe at Huang Ying mula sa ginang. Dapat sana ay ibalik nila sa iyo. Rongye, ano man ang desisyon mo? Akong si Xiang Xiao at ang mga kapatid natin sa Shanghai susunod sa iyo. Walang ibang sasabihin. Siya. Naisip mo na ba? Kung hindi tayo nagdiborsyo, hindi mo na kailangan na maging ganito ang pagmamakaawa sa mga taong ito. Maaari kang maging sa lugar na ito ang pinakarespetadong babae. Tinulungan kita tumulong sa pamilya Jai upang maabot ng pamilya Jai ang kinatatayuan ngayon ay para lamang mabayaran ang utang na loob kay Ginoong Jai. Hanggang ngayon, ang utang na loob na ito ay nabayaran ko na rin. Siya, ako, Rong Shanghai, ngayon ay nanunumpa mula ngayon at Jai Tingting, hihiwalay na kami. Sa hinaharap, kung ako ay mangulit sa iyo, kahit kaunti kay Jai Tingting, ay mamatay ng masama at hindi magkaroon ng magandang kamatayan. Kaya pala, sa loob ng maraming taon, ang mga tagumpay na ipinagmamalaki ko ay si Shanghai ang naglatag ng daan para sa akin. At ako, ang siyang nagtulak sa kanya palayo.
Shanghai? Ang tawag na ginawa mo ay hindi masasagot sa ngayon. Mangyaring tumawag muli mamaya. Binlock ako ni Shanghai. Shanghai, hindi kita basta-basta susukuan. Tiyak na hindi. Kayo dalawa magsigla kayo. Ito ang huling pagkakataon ng dalawa nating pamilya para bumangon. Nakita nyo? Mamaya, magpakita kayo ng magaling. Lumapit kayo kay Madam Huang Ying at sa binatang si Ji Zong. Kung mapapansin tayo nila, patayin si Rong Shanghai. Parang laruan lang sa oras na yon. Ang kanyang Shanghai Group ay atin na. Lolo, ano ang gagawin natin? Pagkatapos ng libing, lumapit kayo Li Fan. Ikaw, tungkol kay Rong Shanghai, kung paano niya tinira ang dalawa nating pamilya, lalo na kung paano niya ininsulto si Madam Huang Ying. Sabihin mo nang may dagdag na emosyon. Huwag kang mag-alala, Lolo. Sisiguraduhin ko na malaman ni Madam Huang Ying kung gaano kapresko ang munting Rong Shanghai at kung gaano siya dapat mamatay. Ang Shanghai Group ngayon ay lumalago ng napakabilis. Si Madam Huang Ying kikilos ba para sa atin? Ang pinakaayaw ng ginang ay tawagin siyang mistress. Si Rong Shanghai ay nangahas na insultuhin siya sa harap ng lahat. Hindi niya siya patatawarin. Kayo dalawa sa harap ng ginang mamaya. Magpakita kayo ng magaling. Ang kapalaran ng pamilya, Li at Wang, ang pag-unlad at pagbagsak ay nakasalalay dito. Tatay, narinig ko si Liu Shanhe ay may panganay na anak. Ngayon bakit hindi ko siya nakita? Ang tumahimik ka, iyan, ay bawal sa pamilya Liu. Tandaan, huwag kailanman sa harap ng ginang banggitin siya. Pagkatapos ngayon, lahat ng pag-aari ng pamilya Liu ay magiging akin. Secretary Wu, malapit na ang oras. Handa na bang basahin ang testamento? Mga panauhin, salamat sa pagdalo sa libing ni Ji Liu Shanhe. Ngayon, ako ang abogado na itinalaga ni Ji Liu bago siya mamatay. Wu Jian ay magbabasa ng kanyang nag-iisang valid na testamento. Ako, Liu Shanhe, ay gumagawa ng testamento na ito. Teka muna. Sino ka? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Nang ahas kang pumasok sa libing ng tatay ko? Lumabas ka na agad? Bingi ka ba? Pinalabas kita. Ikaw, sino ka ba talaga? Nakakuha ka ng lakas ng loob na magulo dito? Nagsasawa na ba kayong mabuhay? Bitawan mo ang anak ko! Kayo! Mga walang mata. Nanay, Bitawan mo ako. Alam mo ba kung sino ako? Ako ay ang may bahay ng pamilya Liu ngayon. Pamilya Liu, talagang bumabalik sa dati? Kailan? Isang maliit na sinta na hindi dapat nasa entablado. At isang walang karapatan. May karapatan bang mamuno? At mga siwa sa libing ng pinuno ng pamilya? ano ka ba? Hindi alam kung saan ang galing. Maliit na sinta. Bakit mo ako at ang nanay ko sinisigawan? Papatayin kita. Babaliin ko ang iyong mga buto. Papatayin. Nang ahas kang manakit sa akin? Isang maliit na sinta. Kailangan ko pang pumili ng araw para manakit sa iyo. Rong Shanghai, sobra ka na. Hindi ko na talaga kayang panoorin ito. Ang taong ito, ang pangalan ay Rong Shanghai. Kamakailan lamang ay pinalaya sa sarili niya. Ay galing sa isang maliit na gangster. Noong nasa Haicheng siya ay may maraming mga rekord ng krimen. Dala ang mga walang disiplinang tao dahil sa kaunting kakayahan sa martial arts. Nagtatag ng isang Shanghai Group at gumawa ng isang magulong wansang conference sa ating Haicheng nang aapi sa merkado ilang taon na. Tama.
Mapapatunayan ko rin. Ang taong ito ay malupit sa Haicheng. Binintang ang anak kong si Kongshan at apo kong si Lifan. Sinubukang sakupin ang daang taong pamana ng mga Li at Wang na pakasama ng kanyang mga gawa. Oo nga, Madam Huang Ying, Ginoong Jizong. Ang taong ito ay mapanlinlang. Ngayon pumunta sa libing ni Mr. Liu para mag-away. Sa tingin ko malamang pinupuntirya ang pamilya Liu. Mabuti. Isang kakalabas lang Sinta ay may lakas ng loob na pumunta sa aking libingan ng Liu para manggulo. Akala ko kung sino siya. Sinta pala. Ikaw, Rong, luhod ka ngayon at humingi ng tawad. Kung hindi, ipagagawa ko sa'yo at ang iyong walang kwentang Shanghai Group sa Haicheng ay hindi sa buong bansa. Wala nang lugar para sa inyo. Shanghai, tigilan mo na ang kalokohan. Ang pamilya Liu, hindi mo kayang awayin. Ganun ka pa rin dati, hindi mo ako pinaniwalaan. Ako. Magpakilala ako. Ako si Rong Shanghai. Dating pangalan ay Liu Jihai. Ay anak ni Liu Shanhe at ng kanyang asawang si Rong Wanyu. Ang pamilya Liu, lehitimong tagapagmana. Ano? Siya si Liu Jihai, ang panganay na anak ng pamilya Liu. Imposible. Nagsisinungaling ka. Siya, 10 taon na ang nakaraan. Namatay siya sa aksidenteng iyon. Noong panahong iyon, ang sasakyan ay nasunog ng tuluyan. Naiwan na lang ang balangkas. Ako at marami pang iba ay nakakita mismo. Tama, ang pangyayaring iyon ay malaking usapin noon. Natatandaan ko, ilang buwan itong nailathala sa pahayagan. Nung aksidenteng iyon, bago sumabog ang sasakyan, nalaglag ako at nakatakas. Nakaligtas ako. Maaring sabihin na ang Diyos ay hindi ako pinayagang mamatay. Bakit? Bakit ang swerte ng munting ito? Ang laki ng kapalaran niya. 10 taon na. Babalik pa ba siya? Para makipag-agawan sa aming mag-ina ng mana? Kalokohan. Kalokohan ang sinasabi mo. Kung talagang ikaw si Liu Jihai, bakit nitong 10 taon, hindi ka umuwi sa pamilya Liu? Hintayin mo pang mamatay ang tatay ko, bago ka bumalik para mag-claim. Tiyak na peke ka. Yang Master Liu, Madam, itong si Rong Shanghai, dati sa Haicheng ay talamak na sinungaling. Ngayong pumunta siya rito, siguradong sasamantalahin ang libing para manggulo. Talagang hindi mapapatawad. Yang Master Liu, Madam, mangyaring tawagan ang mga tauhan upang arestuhin sila. Sige. Kamatay lang ng tatay ko. Mga walang modo kayo. Pumapatol kayo sa akin at sa nanay ko. Akala nyo wala ng tao ang pamilya Liu? Tawag ng tauhan. Diyos ko! Ito ang mga tagapagtanggol ng pinuno ng pamilya Liu, yung grupo ng mga piling bodyguard. Sabi nila galing sila sa mga dayuhang sundalo. Mabagsik sila. Itong tao, malas siya ngayon. Ngayon ituturo ko sa'yo, sino ang maaaring galitin. Sino ang hindi dapat galitin. Ano, takot ka? Kung gusto mo, luhod ka ngayon sa akin. Yumuko ka at humingi ng tawad. At kasama ang mga tauhan mo. Dito kayo gumapang na parang aso. Baka, may iwan kong buo ang katawan mo. Mr. Liu, bakit ka pa nakikipag-usap sa ganyang tao? Kahit gilingin at ipakain sa aso, sobra pa sa karangalan niya. Kung nakinig ka lang sa payo, hindi sana kayo umabot sa ganitong sitwasyon. Amo Rong, sinabi ko na sa'yo, laging may mas mataas sa'yo. Laging may mas magaling sa'yo. Hindi ka naniwala. Tingnan mo. Shanghai, huwag kang padala sa emosyon. Malakas ang pamilya Liu. Hindi mo sila matatalo. Liu Jizong, ikaw, anak sa labas. Karapat-dapat ka bang humingi ako ng tawad sa'yo? Ang pinakaayaw ni Liu Jizong, kapag tinawag siyang anak sa labas, itong tao, ayaw na niyang mabuhay. Naghahanap ng kamatayan. Suntukin ninyo. Suntukin ninyo ng todo. Hayaan silang ngayon. May dumating. Walang balikan. Tama, hayaan ang mga ito na hindi alam ang laki ng ulo. Malaman nila ng mabuti ang kahihinatnan ng pagtapak sa pamilya Liu. Wo? Imposible. Ang mga gwardiya ng aming pamilya ay ang pinakamalakas sa buong bansa. Kayong mga walang kwenta, umalis na kayo dito. Anak, huwag kang matakot. Rong Shanghai, kung maglakas loob kang gumalaw ngayon, kukunin ko ang Liu Group sa hinaharap.
Gagawin kitang mas masahol pa sa kamatayan. Manahin ang ari-arian. Liu Jizong hanggat ako, Rong Shanghai, ay nabubuhay ikaw, at ang iyong ina, huwag na kayong umasa. Lakas ng loob! Isang hindi kilala na bigla na lang sumulpot ay nagpapanggap na siyang dugo ng Liu, nagsasalita ng walang pakundangan dito. Tama. Kailan naging karapatan ng Liu Enterprise na pakialaman ng isang tagalabas na katulad mo? Si Madam Huang Ying ay hindi siya kinikilala. Ang taong ito ay hindi kaya peke talaga. Kalokohan! Ako, si Rong Ye ay talagang lehitimo. Ikaw, munting mahal, medyo tapat ka pala. Kung siya talaga ang panganay na anak ng Liu, bakit wala siyang konkretong ebidensya na maipapakita? Mr. Rong, ang salita ay walang batayan. Kung gusto mong kilalanin ang relasyong ito sa pamilya Liu, kailangan mong magpakita ng ebidensya. Rong Ye. Siya. Ebidensya ha? Ngayon, ipapakita ko sa inyo. Huwag kumilos. Munting mahal, ang lakas ng loob mo. Bakit walang laman ang kabaong? Saan mo itinago ang tatay ko? Sabihin mo. Noong nabubuhay pa si Shanhe, siya ay isang marangal na tao. Ang aksidenteng ito ay sumira sa kanyang labi sa huling paglalakbay na ito. Hindi ko kayang hayaan siyang umalis ng ganyan. Rong Shanghai, bitawan mo ang nanay ko. Rong Shanghai, inaapi mo ang isang babae. Lalaki ka pa ba? Ako, isang babae, bukod sa pag-cremate sa kanya, ng maaga, ano pa ang magagawa ko? Naging abo na. Paano pa magagawa ang DNA? Kahit na siya ay tunay na anak, wala ng ebidensya dahil patay na. Bakit mo pa pinahihirapan ng balo at ulila? Shanhe, bakit ka umalis ng maaga? Iniwan mo kaming mag-ina. Walang sandalan. Hindi pa lumalamig ang iyong buto. May mga tao na dumating sa pintuan para apihin kaming mag-ina. Rong Shanghai, sobra ka na. Kahit patay, ay hindi mo pinapatawad. Mr. Rong, dahil ganito na ang sitwasyon, ano pa ang masasabi mo? Kahit ikaw si Liu Jihai o hindi, sa puntong ito, wala ng ebidensya. Lahat ng pag-aari ng pamilya Liu ay mananatili sa akin at kay Jizong magpakailanman. Sigurado po ba kayo na i-cremate ng maaga si Chairman Liu? Paano kung... Wu Jian, huling babala ko sa iyo. Walang paano kung gawin mo ang sinabi ko. I-cremate ng maaga. Huwag bibigyan si Liu Shanhe, ang bastardong anak sa labas, kahit isang maliit na pagkakataon na lumapit at mag-claim ng pagkakamag-anak at makipag-agawan kay Jizong ng mana. Wang Ying, akala mo ba talaga na i-cremate ang bangkay ay magiging maayos na lahat? Sayang. Liu Shanhe at ang aking ina na si Rong Wanyu DNA sample ay laging nakatago sa Yancheng Judicial Identification Center. Imposible ito. Wrong one you? Hindi ba siya si Liu Shanhe, ang tanging lehitimong legal na asawa, kung totoo ito? At totoo rin ang dokumentong ito? Kung gayon ang Liu Group, hindi ba magbabago ang lahat? Imposible ito. Peke ito. Tiyak na peke ito. Ikaw ang pekeng. Wala ka talagang karapatan. Magmana sa aming Liu. Ang testamento ng tatay ko ay handa na noon pa. Lahat ng kanyang ari-arian ay iniwan sa akin at sa nanay ko. Wala kang kahit isang sentimo. Kahit na anak ka ni Shanhe, sa harap ng kanyang altar, gumawa ng ganitong kaguluhan, masyado na talaga. Ginang, ngayong ganito na, ano pa ang hinihintay mo? Ipagpatuloy ang pagbasa ng dating testamento upang malaman ng mga walang kwentang tao na tuluyan ng sumuko. Oo, Ginang, huwag ka nang mag-isip ng marami. Ang testamento ni Director Liu ang pinakamahusay na ebidensya. Ang ilang mga tao, kahit magulo pa,
hindi mababago ang katotohanang nakasulat sa itim at puti. Oo, Ginang Huangying. Kung ganyan kayo paulit-ulit na nagpapakumbaba, ay nagbibigay daan sa ilang tao na lalong mangialam. Ayoko lang sa harap ng altar ni Lao Liu na gawing ganito ka-awkward. Ginang, ano na bang oras na ito? Kung hindi kayo magsasalita, ang kaluluwa ni Lao Liu sa langit ay lalong hindi mapapahinga. Oo. Nanay, ano pa ang hinihintay mo? Kailangan ba nating hayaan siyang apihin tayo hanggang mamatay? Papuntahin na si Tio Wu para ipahayag ang testamento. Sige na, Wu Jian, ipagpatuloy mo. Ayon sa huling habilin ni Ginoong Liu Shanhe, lahat ng stock sa kanyang pangalan at ari-arian ay mapupunta kay Binibining Huangying at Ginoong Liu Jizong. Liu Zhihai, ang nanay mong si Rong Wanyu, noong nabubuhay pa, ay hindi ako matalo. Ikaw, ay tiyak na matatalo sa anak ko. Kayo ng nanay mo sa buong buhay ninyo, ay tiyak na talo sa akin. Ikaw karapat-dapat lang maging putik na tinatapakan ng anak ko. Ginoong Rong, ako ay nakatatanda sa iyo. Kahit hindi ka sang-ayon sa testamento, hindi mo ako dapat sinaktan. Nay, kamusta ka? Nay, tumayo ka. Nay. Tingnan ninyo, Ikong Hua. Ito ang tunay na mukha ni Rong Shanghai. Sa unang araw paglabas ng bilangguan, sinaktan niya ang dating biyanan, pati ang sarili niyang bayaw, hindi niya pinatawad. Di ba, Executive Jai? Hindi ganyan iyon. Oo, tama yan. Ang ganyang tao, paano makakalaban si Madam Huangying at si Master Jizong? Kung papamana sa kanya ang Liu Corporation, aakyat siya sa tuktok ng business world ng bansa. Kami namang mga nasa ilalim, wala ng pag-asa. Tama ang sinabi niya. Wang Ying, sumunod ka kay Liu Shanhe sa loob ng 20-30 taon at iyon lang ang natutunan mo? Akala mo ang isang testamento ay sapat na para maging panatag ka? Labis mo akong binigo ikaw. Rong Shanghai, wala ka bang respeto sa batas? Na-read na ang testamento. Matigas ka pa rin? Baka may plano pa siya? Ginoong Rong, makinig ka sa payo ng matanda. Ang mga bagay na hindi sa iyo ay hindi mo dapat pilitin. Oo nga, tingnan mo, narito na ang testament. Bakit mo pa hihintayin na mapahiya ka? Sa tingin ko, may mga tao hindi umiiyak hanggat hindi nakikita ang kabaong. Ito si Liu Shanhe ng aking ina na si Rong Wanyu, prenuptial agreement. Nakasaad na, sa kasunduan, ang shares ng Rong Corporation ay palaging pag-aari ni Rong Wanyu bago ang kasal at sa kanyang mga inanak. Ang pinag-uusapan ngayon ay ang pamilya Liu. Ano ang sinasabi mo? Yung pamilya Rong na hindi naman kasali. Di ba? Gusto mong ilihis ang atensyon natin? Tanga, kung hindi mo alam ang sitwasyon, tumahimik ka. Ano iyon, Lolo? Ang pamilya Liu ngayon ay dating Rong Corporation. Liu Shanhe nagpakasal sa aking ina na si Rong Wanyu naging parte ng pamilya Rong sa pamamagitan ng kasal. Habang namatay ang aking lolo at ang aking ina, ay nalulungkot kinuha niya ang kapangyarihan, kaya naging pamilya Liu ang lahat. Kasinungalingan yan? Rong Corporation ay bumagsak dahil sa hindi magandang pamamalakad. Pamilya Liu ay si Shanhe mismo. Totoo ba, Huang Ying? Mukhang si Liu Shanhe ay hindi nagsabi sa iyo ng totoo. Ito ang Komisyon ng Estado, Kautusan, bilang 147. Matapos imbestigahan Liu Corporation, nagbago ng walang pahintulot ang proseso ng pagbabago ng pangunahing operasyon ay labag sa batas. Inatasan simula ngayon, ibalik sa mga inapo ng Rong, Abliba, Corporation ang karapatan sa pamamahala at pagmamayari. Tatay, sigurado ba tayong hindi tayo nagkakamali? Huang Ying, sinta kayo, May. Sasabihin pa ba kayo? Ngayon muli akong hindi naniwala kay Shanghai. Hindi ako tumayo sa tabi niya para suportahan siya. Shanghai, pasensya na. Sinisisi mo ba ako dahil hindi ulit ako naniwala sa'yo? Ma'am Jai, pasensya na. Ang sinabi ko dati ay napakalinaw na. Tayo ay tapos na. Kahit maniwala ka o hindi, para sa akin, walang saysay. Mga kasama, ako ay nagtrabaho sa tabi ni Director Liu ng halos 30 taon. Sa pagkakaalam ko, ang prenuptial agreement na ito
ay bago pumanaw si Mrs. Rong ay nawala na. Tungkol naman sa ginoong ito, ang dalawang dokumentong hawak niya, kung tunay ba, ay kailangan pang suriin. Magaling. Ang tapang mo naman. Manggahas kang magpeke ng opisyal na dokumento, tatawag na ako ng pulis ngayon para arestuhin ka. Presidente, mapapatunayan ko ng 100%. Ginoong Shanghai, ang kasunduang ito sa kanyang kamay ay ganap na totoo at lubos na mapagkakatiwalaan. Si Presidente G pala? Bakit nandito rin siya? Siya pala ay nagbigay ng garantiya para sa panganay na anak ng pamilya Liu. Tito G, dumating po kayo. Ako po ay mula sa bangko ng pamilya G sa lungsod ng Yancheng ang tagapamahala. Kung hindi ako nagkakamali, Genji, Wang, dapat kilala ninyo ako. Executive G, bakit po kayo nandito? Noong araw, niloko ni Liu Shanhe si Huang Ying at nagkaroon ng anak sa labas na si Liu Jizonggang. Rong Wanyu ay inilagak ang kasunduan ni Rong Shanghai na hawak niya na lihim na iningatan sa aming bangko. At ako naman ang may hawak. Nang liham ng autorisasyon ay mula kay Gengeng. Rong na nilagdaan 20 taon na ang nakalilipas. Ngayon, maaari ko na itong ibalik sa tunay na may-ari. Tito G, salamat sa iyong pagsisikap. Ako na ang bahala dito. Umuwi na po kayo. See ya. Noon si Liu Shanhe, pagkatapos agawin ang kayamanan ng pamilya Rong. At si Huang Ying na masamang babae ay naghasik ng gulo, ay naging dahilan ng pagkamatay ng aking ina sa pamamagitan ng pagpapakamatay dahil sa depresyon. Pagkatapos, si Huang Ying ay paulit-ulit akong sinaktan. Pinilit akong sa aksidenteng iyon. 10 taon na ang nakalilipas. Magpanggap na patay. Palitan ng aking pangalan upang mabuhay. Diyos ko, hindi ko inaasahan na ang imahe sa media ng matandang Chairman Liu na mabait at matuwid ay ganitong uri ng tao. Si Huang Ying na masamang babae ay talagang kahiya-hiya. Hindi lang siya nang-agaw ng tahanan ng iba, kundi inusig pa niya ang lehitimong anak ng unang asawa. Tulad ng mga ito, hindi karapat-dapat maging asawa at hindi karapat-dapat maging ama, mga basurang tao. Ako, si Rong Shanghai ngayon ay tatalikuran ko siya bilang anak at sa ngalan ng aking ina na si Rong Wanyu, tatalikuran ang ugnayan ng mag-asawa. Simula ngayon, ako ay Rong Group bilang nag-iisang tagapagmana babawi sa lahat ng ninakaw ng mga walang hiyang tao. Na lahat ng ninakaw. Hindi pwede. Lahat ng pera ng pamilya Liu ay dapat sa akin. Basta, patay na siya. Mamatay ka na. Ingat, Shanghai. Mag-ingat, Shanghai. Mamatay ka na. Ikaw, mamatay ka na. May pumatay! Shanghai. Buti naman at ligtas ka. Huwag kang magsalita. Shanghai. Nitong mga nakaraang taon, sa wakas, isang beses akong gumawa ng tama, kasalanan ko. Shang Xiao. Ihatid siya sa ospital. Magsama ka ng mga tauhan. Walang puwang ang pagkakamali. Bilis! Oo, Master Rong. Huwag kang mag-alala. Mamatay ka. Ikaw, mamatay ka. Pagpatay na may layunin. Hindi bababa sa 10 taon. Dagdag pa sa mga ginawa mo noon, mga gawaing labag sa batas. Liu Jizong, ang natitirang bahagi ng iyong buhay ay sa bilangguan ka na lang mabubuhay dalhin sa istasyon ng pulis. Huwag! Pakiusap. Bata pa si Jizong. Nagkamali lang siya. Para kay Shanhe, patawarin mo na siya. Patawarin siya? Huang Ying, tatanungin kita. Noong una, Ikaw, sa akin at sa aking ina, ay pumatay kayo. Naisip mo bang bigyan kami ng pagkakataon? Dalhin siya. mamatay ka na. Mamatay kayong lahat. Tapos na. Lahat tapos na. Ano ang nangyari? Ang pamilya Wang ay tapos na. Ang pamilya Li ay tapos na rin. Tatay, ito na ang huling pagkakataon na tawagin kita ng ganito. Nasa ilalim ka ng lupa.
Nakikita mo kung paano kita inaapi ang pinakamamahal mong kerida at anak sa labas, galit ka ba? Pero wala kang magagawa, tulad noong 40 anyos ako. Nasaksihan ko si nanay na nagpakamatay. Galit na galit. Sobrang lungkot. Pero walang magawa. Ngunit iyon ang kotapik anyos na ako, hindi ang kasalukuyan kong sarili. Mula ngayon panoorin mo ako ng mabuti kung paano ko aagawin ang pinakamahalaga mong korporasyon. Kung paano mo inaalagaan, yuyurakan ko ang iyong kerida at anak sa labas. Si Rong Shanghai ngayon ay handang-handa kasama na ang pagkakataong ito tangkang pagpatay at ang mga dati nating tinulungan si Master Ji Zong na tinatago nating mga bagay na hukay na nila lahat. Ang kailangan ko ay solusyon, hindi pag-uulat ng kamatayan. Huwag kang magalit, madam. Sa pagkakataong ito, ang inihanda nila buo ang ebidensya. Kahit ang legal team ng ating korporasyon ay hindi rin makapagpalaya kay Master Ji Zong nang walang kasalanan. Kahit man lang ay makukulong ng 20 taon. Ang munting sinta na si Rong Shanghai at si Rong Wanyu na munting sinta ay parehong-pareho, parang multo, di mawala. Noong una, wala akong kahit ano nagawa kong patayin ang kahangahangang si Rong Wanyu, ang panganay na anak ng pamilya Rong. Ngayon, kaya ko rin itong gawin ng palihim si Rong Shanghai na ito ay aking aagawin. Mga kasamahan, ito ay bilang chairman ng grupo mula noong ako'y naging ang aking unang pulong ng mga shareholder. Sandali lang. Chairman Rong, sa pagkakaalam ko, ang iyong resume ay hindi basta-basta kahanga-hanga. Chairman Rong, huwag kang mag-atubili. Ginagawa namin ito para sa ikabubuti ng kumpanya, kaya kailangan naming maging maingat. Narinig namin na dati kang tambay. 3 taon na ang nakalipas, nakakulong ka pa. Kamakailan lang ay pinalaya ka. Ang bagay na ito ay totoo. Ito ay isang malaking pagkakamali. Paano namin hahayaan ang isang taong may kaso na maging chairman? Ang aming pamilya Liu ay isa sa mga nangungunang kumpanya sa bansa. Shanghai, para sa pag-unlad ng grupo, kahit anong sabihin ko, hindi kita matatakpan. Pumasok ka. Maaari kong patunayan. Lifan, ang iyong lolo ay naospital dahil sa galit. Ngayon, ikaw na lang ang aasa. Sa aming 2 pamilya, Li at Wang, bigyan ng pag-asa. Kailangan mong makinig ng mabuti sa sinasabi ni Madam Huang Ying. Tulungan siyang ibagsak si Rong Shanghai. Kung hindi, kapag siya ay nakaupo na at may ganap na kapangyarihan, ang 2 nating pamilya ay tuluyang mawawasak. Tiyo, alam ko, hindi ko hahayaan si Rong Shanghai na yurakan ang ating 2 pamilya at umakyat sa tuktok. Rong Shanghai, siya ay isang mapaghiganti at walang kwentang tao. Noong panahong iyon, noong hindi magkasundo ang pamilya Li at Wang, siya ay gumawa ng lahat ng paraan upang ibagsak tayo. Tingnan ninyo, ang ganitong tao kayang pangunahan ang kumpanya natin sa pag-unlad. Para sa inyo, kapakanan ng mga shareholder, iminumungkahi ko na ihinto ang mana ni Rong Shanghai at i-freeze ang lahat ng nasa kanyang pangalan shares at pondo. President Rong, kahit na ikaw ay si Director Liu at inapo ng pamilya Rong, pero maraming taon kang nagpagalagala sa labas at nagkaroon ng maraming masamang ugali. Paano ba kami magtitiwala na ipaubaya sa iyo ang grupo? Tama. Ang pagpapatakbo ng kumpanya, hindi katulad ng mga gangster na nag-aagawan ng teritoryo. Kung sakaling iligaw mo kami, ang mawawala ay hindi matatantiyan. Shang Xiao, ipakita mo ang dati nating mga inimbestigahan, ilabas lahat. Ang ating kumpanya, talagang maraming nakatagong talento. Di mo malalaman kung hindi mo sisiyasatin Direktor Luo ikaw sa ibang bansa. Nagtayo ng peking kumpanya sa loob ng 3 taon. Sa pamamagitan ng peking proyekto, nakuha mo ang 1.3 bilyon mula sa grupo. Director Wu, ikaw ay mas malala. Noong nakaraang taon, gumawa ka ng peking libro at nag-transfer ng assets ng kumpanya na nagkakahalaga ng 2.5 bilyon. Direktorong pakiusap, patawarin mo ako, hindi talaga sinasadya. Oo, siya si Huang Ying ang dahilan. Siya ang nagplano sa likod. Kung hindi paano ako mangahas na kalabanin ka. Oo. Direktor Rong, lahat ay gawa ni Wu Jian at Huang Ying na nagkakagulo sa likod na loko rin kami.
Pakiusap, palayain mo kami. Ituring mo kaming parang walang kwenta palayain. Kami ay mula sa Economic Investigation Department. Kayo ay pinaghihinalaan ng malaking asset transfer at ilegal na operasyon sa ibang bansa. Mangyaring sumama sa amin para imbestigahan. Director Wrong. Lahat ay misunderstanding, Director Rong. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Mga kasama, kailangan pa bang ako magpatuloy? Wag na. Ngayon ay si Director Wrong ang unang pagkakataon na magdaos ng pulong ng grupo. Wag na magsalita ng mga walang kwenta para hindi sayangin ang mahalagang oras ng leader. Tungkol kay Director Wrong sa pagtanggap sa trabaho ng grupo, wala kaming tutol, buong suporta. At ang seremonya ng paglipat. Pagkatapos, kung may kailangan si Director Wrong, sabihin lang, kami ay para sa iyo, mamatay para sa iyo. Mabuti palagi akong hindi nagpapabaya sa mga kaibigan, basta't makikipagtulungan kayo sa akin at mananatiling disiplinado. Taon-taon ang dividendo ay gaya ng dati. Si Director Wrong ay isang taong may malalaking plano. Sa hinaharap, tiyak na susunod ako sa iyo at susunod sa iyong pamumuno. Kung may problema, sabihin lang. Mga kasama, ang ating boss Rong sa loob ng 5 taon ay ginawang ang Shanghai mula sa isang walang kilalang maliit na kumpanya hanggang sa naging nangunguna sa industriya ngayon pinuno ng Wanxiang Convention. Ang kakayahang kumita. Kahanga-hanga. Naniniwala ako na ibigay ang grupo kay Director Wrong. Tiyak na makakamit muli ang tagumpay. Miss Huang, Director Wu, ano sa palagay ninyo? Siyempre, sinusuportahan kita. Ako. Wala akong tutol. Mabuti, tapos na ang pulong. Boss Rong, bakit hindi ninyo ilantad ang pagsasabwatan ni Wu Jian at Huang Ying sa paglilipat ng ari-arian ng grupo? Mas maganda kung ipakulong silang dalawa. Siyang Xiao, turuan pa kita ng isa. Sa pakikitungo sa matitinding kaaway, hindi lamang sila dapat patumbahin, kundi dapat lubusan patayin sila. Lahat ay sumama kay Lao Liu, mga veteranong nagtayo ng imperyo. Ngayon, ng isang batang baguhan ay umaapi sa atin. Talaga naman. Lahat dahil sa batang si Rong. Napaka walang hiya ng ginagawa niya. Ang manugang ko, hindi ba sa proyekto kumuha ng konting kickback? Kailangan ba niyang magsagawa ng malaking investigasyon? At yung iniwan ko sa labas, yung tungkol sa bata, hindi ko alam kung paano niya nalaman. Kapag nalaman ng asawa kong mabagsik, tiyak na magkakagulo sa bahay. Wala nang kapayapaan. Kakapwesto pa lang niya. Ganun na siya kawalang hiya. Kung sa hinaharap ay hahabulin niya ang mga ginawa natin, edi hindi natin alam kung ano pa ang ipagagawa niya. Sabi nga ng kasabihan, ang maagap ay panalo, ang nahuhuli ay talo. Ito ay bago maging adulto si Rong Shanghai, ang orihinal na record ng kanyang konsultasyon sa psychiatric at ang kasalukuyang record. Malubhang bipolar disorder. May tendensyang manakit at manakit ng sarili. Totoo ito? Ang Deputy Director ng Mental Health Center ang naglabas niyan. Sapat na ba para patunayan? Sapat na ito para patunayan na si Rong Shanghai ay matagal nang may sakit sa pag-iisip. Wala siyang kakayahang pamahalaan ang grupo. Mga kasama, kung tutulungan ninyo ako na ibagsak siya at itulak ako bilang chairman, edi kayo, ang dividendo ngayong taon, ako si Huang Ying ay nangangako. Magiging triple. Anong nangyayari doon? Sila ay nasa villa ni Liu Shanhe, nagpupulong ng lihim. Binili nila ang medical records mo bago ka maging adulto at nagpadala ng tao para magpanggap ng ilan sa iyong kamakailang record. Malamang sa iyong bukas na inauguration ay gagawa sila ng gulo. Gamitin natin ang kanilang plano. Ang mga bagay ni Wu Jian ay ihanda mo rin. Nagtataka ako yung mga tanga na kasama ni Huang Ying. Ngayon, ano na kaya ang bagong kalokohan nila? Lahat ito ay tungkol sa grupo Bagong Enerhiya para sa taong 2025 estratehikong plano. Hindi ko inaasahan. Ang bagong chairman na pumalit ay baliw pala. Ito ay isang malaking balita. Mga Ginoo, bilang Wrong Group, nagtrabaho ng 16 na taon empleyado, ng higit 30 taon ng grupo pinuno ng Legal Department.
Hindi dapat pahintulutan ang ganoong tao na mamuno sa grupo. Tama, baliw talaga siya dati. Dahil sa aming pamilya hindi magkasundo ang opinyon namin niya. Gusto niyang sirain ang aming pamilya. Isipin mo, kung papayagang umakyat ang ganoong tao sa hinaharap kapag nasakop niya ang napakalaking kapangyarihan ng Liu Group. Isipin ninyo wala na tayong magandang araw. Ako at ang aking pamangkin ay nagkaroon lang ng bagong chairman na si Rong Kaunting Alitan. Gumawa siya ng peking ebidensya. Gusto niyang ipakulong kami sa bilangguan. Ang negosyo bukod sa kumita dapat ding managot sa lipunan. Paano hahayaan ang ganitong pabago-bago ng mood? May malubhang anti-social na tendensya na mamuno. Bilang isang mahalagang shareholder ng Liu Group, iminumungkahi ko simulan agad ang emergency procedure alisin si Rong Shanghai sa kontrol ng Liu Group Control ni Ji Liu Shanhe. Balo Mrs. Huang, pumalit bilang chairman. Ang init ng ulo ko. Kailangan kong disiplinahin ang mga tangang ito. Shang Xiao, GNG, Huang, maraming taon sa Liu Group, sumusunod kay Chairman Liu. Para sa grupo na kalikha ng maraming kita, ang proyekto sa South City na pinangunahan ni Geng, Huang nakalikha para sa grupo 2 bilyong kita kahit sa ugali kakayahan. Si Geng, Huang ay higit pa rito, biglang lumitaw daang beses kaysa sa batang iyon. Xiaohai, ikaw ang anak ni Shanhe. Hindi ko kailanman naisip makipag-agawan sa iyo para sa Liu Group. Pero hindi ko kayang panoorin lang na pinapanood si Liu ang negosyong pinagpunyagian niya sa buong buhay niya masisira sa iyong mga kamay. Pagkatapos kong mamatay, bumaba sa kabilang buhay, paano ko siya haharapin? ang galing ng mapagmahal na si King. Huang, ikaw talaga ay kinatawan ng mabubuting babae ngayon. Ako nga ay nagkaroon ng psychological na problema tungkol dito. Tingnan siya mismo umamin baliw siya, di ba? Paano natin hahayaan ang isang taong abnormal ang pag-iisip na kontrolin ang Liu Group, isang malaking organisasyon? Iminumungkahi ko hayaan si Rong Shanghai bumaba sa pwesto. Nagpatingin ako sa doktor dahil nakita ko mismo ang aking ina, si Gieneng. Rong Wanyu ni Liu Shanhe at ang kanyang kerida na si Huang Ying. Sa pilitang naging malubhang depresyon. Sa harap ko, tumalon mula sa gusali at namatay. Ang panganay na babae ng Rong Group. Ang orihinal na asawa ni Liu Shanhe, ganyan pala siya namatay. Noong araw, may chismis na sabi nila may sakit siya. Namatay siya dahil sa organ failure. Hindi ko inaasahan ang lalim pala ng intriga sa mayayaman. Salamat sa reporter na ito nagsalita ng patas. Director Rong, dahil inamin mo na may sakit ka sa pag-iisip, kaya pinapayuhan kitang bumaba. Kasi ang Rong Group sa buong negosyo ng bansa ay nangunguna. Hindi ito basta-basta maihahambing sa Shanghai. Yung sinabi kong mental stress noon lang ako bata. At ang mga ito ay gawa-gawa lang. Tama na Rong Shanghai. Bumaba ka na. Kung may sakit dapat gamutin. Huwag kang magpabaya sa sakit. Dia. Oo nga, batang Director Rong. Huwag mong dahil sa pagkahawak sa kapangyarihan ay masira mo ang buong grupo natin. Ang Liu Group may kinalaman sa hanapbuhay ng 100,000 pamilya at higit pa sa local na buwis. Hindi ito laruang pagpapakawala ng stress. Hindi mo pwedeng dahil sa sarili mong interes, isama kaming lahat sa panganib. Ujian, Huang Ying, sigurado ba kayo na gusto nyo pang kalabanin ako? Ikaw nananakot ka sa misis. Sinasabi ko sa iyo, umalis ka na mabuti para sa grupo at mas mabuti para sa iyo. Ang galing mo talaga, Wujian Director Wu. Hindi problema ang presyo. Yung peking medical record ni Rong Shanghai, ayusin mo na, siguradong siya sa seremonya ng pag-upo ay mapapahiya at tuluyang masabunutan ng baliw na label. Ito ay labag sa batas. Paano kung may makakita? Ako. Ano ang kinakatakot? Bahala na si Madam Huang. Kapag lubos na kontrolado ni Madam ang Liu Group Vice President Lu, ang iyong hinaharap ay walang hanggan. Pekeng recording. Gusto kong magsampa ng kaso. Ito ay paninirang puri. Xiaohai? Paano mo nagawa ito? Wujian, siya ay masipag at tapat para sa grupo. Nagtrabaho ng 30 taon, para sa kapangyarihan ginagawa mo siyang mali. Sobra ka na. Kaming mga para sa grupo, nagsumikap ng mahigit 30 taon. Ginagawa mo kaming masama. Kami talagang nakakalungkot mula ngayon.
Sino pa ang magsisikap para sa pagunlad ng grupo ng buong puso? Mga kasamahan, ako si Wu Jian, sa grupo nagtrabaho ng tapat sa loob ng 30 taon. Hindi kailanman nagkaroon ng isang hakbang na mali. Ngayon ay pinahiya mo ako. Ako, talagang gagawin ko para sa aking sarili ang makamit ang katarungan. Mabuti, gusto mo ng katarungan, di ba? Katarungan, andito na. Oh, Wu Jian may matibay na ebidensya na nagpapatunay na ikaw ay sangkot sa pekeng panloloko sa pananalapi paggamit ng posisyon, malisyosong pag-aangkin at paglilipat ng malaking ari-arian at iba pang mga kasalanan mangyaring makipagtulungan sa amin para sa investigasyon. Dalhin siya. Ikaw ang nag-ulat sa akin. Huang Ying, ito ay simula pa lamang. Ipaparanas ko sa iyo ang aking ina lahat ng paghihirap na dinanas. Ipapanood ko sa iyo lahat ng pinahahalagahan mo. Lahat ng iyong pinanghahawakan ay mawawala sa harap mo. Huwag kang mamatay. Mabuti hintayin mo ang aking paghihiganti. Dating Liu Group Department Head Wu Jian dahil sa maraming economic crimes, arestado ngayon maaaring makulong ng ilang dekada. Rong Shanghai, sinta mo. Ako si Huang Ying. Hindi ako basta mananahimik matatalo mo. Shang Xiao, anong problema? Ginoong Rong, nasira ang preno. Mukhang marami talaga akong kaaway. Ginoong Rong, papasyaliksikin ko ito. Gising na si Jai Tingting. Pumunta muna tayo sa ospital. Ginoong Rong Mei, resulta na umamin na si driver Lao Zhou Tao ni Huang Ying binigyan siya ng 2 milyon. Tulad ng ginamit ko noong aksidente ko noon, itong si Huang Ying, 10 taon din, walang pagbabago, walang pagunlad. Shang Xiao ganap na surveillance. Alamin kung sa pagkamatay ng nanay ko, siya ba ang direktang gumawa. Sa matito? Opo. Shanghai. Hoy, gising ka na. Magpahinga ka muna. Dati marami akong pagkakamali. Papatawarin pa kaya ako ni Shanghai? Siya. Dadalaw pa kaya sa akin? Shanghai. Sa pagkakataong ito, salamat. Shanghai. Sa atin, wala na bang pag-asa? Nagpapasalamat ako sa iyo na iniligtas mo ako. Pero ang nakaraan na. Ngayon, may utang akong buhay sa'yo. Bibigyan kita ng pangako. Sa araw na may problema ang pamilya Jai, tutulungan kita ng buong puso. Sana gumaling ka agad. Shanghai. Pasensya na. Ako ang mali. Ano? Itong Sinta, ang swerte naman. Madam, bumisita siya sa ospital ngayon sa dati niyang asawa. Diyan pala ang kahinaan mo. Ginoong Rong, ang bagong proyekto ng enerhiya ng grupo. Ngayon, may 3 kumpanya na may paunang kasunduan na. Magdala ng 100 milyong piso na cash. Pumunta ka ng mag-isa sa warehouse ng minahan sa West Suburbs para hanapin ako. Kung maglakas loob kang tumawag ng pulis, maghanda ka ng kunin ang bangkay ng magandang babae. Ginoong Rong, malinaw na ito ay isang bitag para sa iyo. Ginoong Rong, dati kang nagawa para sa pamilya Jai. Sapat na ang ginawa mo. Wala ka ng utang sa kanila. Hindi na kailangan sa oras na ito para sa kanya lang na si Jai, tingting makipagsapalaran ng mag-isa. Pinigilan niya ang kutsilyo para sa akin. Ako may utang pa akong buhay sa kanya. Ginoong Rong, ang iyong kakayahan,
Alam ko naman, kahit 10 Liu Jizong ay hindi katapat mo. Siya ang nagdagdag ng hindi kailangan. Sige, Shang Xiao. Sa pagkakataong ito, siya ay nadamay dahil sa akin. Tawagin mo ang mga kapatid, sumabay sa aksyon ko. Maghanda ng cash. Opo. Mabuti Ginang Huang. Tandaan mo ang ipinangako mo sa akin. Kapag napatay ko na itong si Rong Shanghai, ibigay mo na ang natitirang bayad sa akin. Siya ay para kay Shanghai. Mali ang inyong dinakip. Matagal na kaming hiwalay ni Rong Shanghai. Kung gagamitin ninyo ako para takutin siya, imposible iyon. Ano ang sinabi mo? Ang babaeng iyon ay nagsabi, mahalaga ka kay Rong Shanghai. Nagsisinungaling ka. Tigil. Rong Shanghai, bobo ka ba? Ginawa ko na ang lahat para sa'yo. Pumunta ka pa para iligtas ako? Layas ka! Layas! Maglalaro ka ba? Huwag mo siyang galawin. Pakawalan mo siya. Nandito ang pera. Kung pakakawalan mo lang siya, ipinapangako kong hindi kita hahabulin at aayusin ko ang iyong pag-alis. Mukhang ang matandang babaeng apelidong Huang ay tama ang sinabi. Ang munting magandang ito ay mahalaga sa iyo. At isa pa, isa siyang munting manliligaw. Patayin ang Rong Shanghai na ito. Pagkatapos, makakakuha pa ako ng natitirang bayad. Akala mo ba bobo ako? Binihag ko na ang babae mo at papakawalan mo pa ako? Gusto mo siyang iligtas? Pwede. Saksakin mo muna ang sarili mo. Wag, Shanghai. Wag mong paniwalaan siya. Wag. Huwag mo siyang galawin. Sumasang-ayon ako. Wrong, yay! Dakpin ninyo siya! Shanghai. Shanghai, alam mo ba kung gaano ito delikado? Kung dahil sa akin, ano ang mangyayari sa akin? Huwag kang mag-alala, Amo Jai. Isa lang itong maliit na magnanakaw. Hindi kayang saktan ng ating Rongye. Bago pumasok si Rongye, espesyal niyang pinagawa sa amin na maghintay sa labas. Magsalita ka. Si Huang Ying ba ang nasa likod mo? At nag-utos ng pagdukot kay Jai Tingting? Oo. Siya nga. Wala akong balak na saktan ka. Gusto ko lang kumita ng pera. Dalhin siya. Bakit wala pa ring balita? Bigo na naman ba? Kung malaman ng munting sinta na iyon na ako ang gumawa, tiyak na sasaktan niya ako. Kaya, unahan ko na siya. Ngayon tinawagan ko kayo, mga mamamahayag, para linawin ang ilan malisyosong chismis. Miss Huang Ying, ayon sa mga insider bago mamatay si Rong Wanyu, bago siya mamatay, ay kasama mo na si Liu Shanhe at may intensyon kang pilitin ang dating asawa na mamatay suspetsa. Ito ay paninirang puri, wala namang ganoon. 20 taon na ang nakalipas. Nalason ako kaya napunta ako sa hotel room at si Shanhe nagkaroon kami ng anak na si Jizong. Pero alam ko may pamilya na si Shanhe kaya lagi akong umiwas makasama siya. Hanggang pagkamatay ni Ate Rong, saka lang kami naging opisyal. Sa pagkakarinig ko si Huang Ying at Liu Shanhe na magkasama, may dahilan din naman. Nitong mga nakaraang taon, hindi pa rin nakakalimutan ni Shanhe. Si Ate Rong, naiintindihan ko rin ang sakit na nararamdaman niya kaya lagi kaming hindi nagpakasal. Pero hindi ko inaasahan na ito ay nagdulot sa anak ni Ate Rong ng maling akala. Napaisip siya na ako ang pumatay kay Ate Rong. Miss Huang, ang ibig niyong sabihin kayo ay walang kasalanan. Sa panahong ito, ang mga chismis ngayon ay ginagawa ni Mr. Rong Shanghai na paninira laban sa inyo. Ngayon, tinawagan ko kayo para humingi ng tulong. Hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin ko. Si Rong Shanghai para ipaghiganti si Ate Rong sa tinatawag niyang paghihiganti. Sadyang inaapi kaming mag-ina at nag-set up para ang anak kong si Jizong maipit sa kulungan. Ang bagong chairman na si Rong masyadong malupit ang ginagawa. Si Liu Jizong ay kapatid din niya, bakit hindi na lang pag-usapan? Kailangan pa bang sirain ang buhay niya? Miss Huang, sa pagkakaalam ko ang kaso ni Liu Jizong ay dumaan sa tamang proseso. Anong ebidensya ang mayroon kayo na si Rong Shanghai ang sadyang nag-set up sa kanya?
Anong pahayagan ka? Sino ang nag-utos sa iyo na manggulo? Anong karapatan mayroon ka para magtanong ng ganyan? Security! Palayasin ninyo siya! Huang Ying. Wala siyang karapatan. Eh ako? Hindi siya nasaktan? 14 na taon na ang nakalipas. Pumasok ka sa bahay namin at inagaw mo ang asawa ng aking ina dahil sa iyo. Nalulumbay siya at namatay. 10 taon na ang nakalipas. Muli kang gumamit ng aksidente sa sasakyan para patayin ako. Ako? Hindi ko ginawa. Pagbalik ko, uli mong ginawa ang dati mong paraan. Nung hindi mo ako mapatay, pinuntirya mo naman ang dating asawa ko at gusto mo pang gumamit ng kidnapping para patayin ako. Mga mamamahayag, ang babaeng ito na si Huang Ying ay hindi kasing mahina ng kanyang anyo para agawin ang kapangyarihan. Kaya niyang gawin ang kidnapping at pag-upa ng pumatay, kaya niyang gawin. Nagdudumi ka ng puri. Kasinungalingan. Anong ebidensya mo? Dito ka lang nagsasalita ng walang batayan, pinagbibintangan mo ako. Alam ko na, hindi ka maniniwala hanggat hindi mo nakikita ang ebidensya. Patayin si Rong Shanghai, doblehin ang huling bayad. Peke iyan. Peke lahat ito. Siya ay malisyosong ginawa ng AI. Wrong Ying. At ang mga bank statement na ito, sa loob ng 3 taon, inilipat mo ang mga assets ng grupo umabot sa 1.3 bilyon. Ang iyong gana talagang malaki. Ito ay aking pribadong bagay. Anong karapatan mo? Anong karapatan mong imbestigahan iyon? Ayaw mong umamin, di ba? Ang mga masasamang bagay na ginawa mo ay hindi lang iyon. Mga kaibigan, ang babaeng ito, para umangat, hindi siya nagdalawang isip na suhulan ang ina ko. Ang doktor na gumagamot kay Rong Wanyu, lagi siyang binibigyan ng hallucinogen. Mamaya, ito ay nagpalala ng kanyang sakit, direkta siyang tumalon at nagpakamatay. Ang ebidensya, nandito lahat. Itong si Huang Ying ay talagang siyang pinakamasamang mistress ng siglo. Sino kayo? Anong ginagawa mo sa harap ng bahay ko? Bahay mo, GNG. Huang. Simula ngayon, hindi ito bahay mo. Ang villa na ito, wala kang karapatang pumasok. Anong ibig mong sabihin? Ang bahay na ito ay sa yumaong asawa ko, ari-arian, na iniwan sa akin ni Liu Shanhe. Bakit mo ako pinagbabawalan pumasok? GNG. Huang. Nakakatawa ka naman. Isang mistress. Sabi mo yumaong asawa. Nakakatawa talaga. Ikaw. Kayo ay mga tao ni Rong Shanghai. Tama. Medyo matalino ka naman. Ngayon, ang pamilya Liu lahat ay ayon kay Ginoong Rong. Ang villa na ito ay pag-aari ng yumaong matandang ginang. Ikaw, isang mistress. Walang karapatang tumira dito, sabi na ni Ginoong Rong. Simula ngayon, babawiin ang lahat ng ibinigay ni Liu Sanhe. Lahat ng bagay na ibinigay sa iyo. Anong ginagawa mo? Bakit mo itinatapon ang mga gamit ko? GNG, Huang. Tungkol sa mga paratang ni G. Rong Shanghai sa press conference ngayong araw, mayroon ka bang nais ipaliwanag? Inaapi ako. Paninirang puri ito. Si Rong Shanghai. Siya ang nag-set up sa akin. Siya, isang nakababata, nakikialam sa mga usapin ng nakatatanda sa amin. At napakalupit ng ginawa. Pinalayas ako sa bahay. Ginawa akong walang tirahan. Ang bagong appointed na Director Rong, ganoon ba talaga siya kalupit? Shanhe, Bakit ka nagpaalam ng maaga? Tingnan mo, kung paano ako tratuhin ng anak mo. Wala akong kwenta. Ako, pagkaalis mo, hindi ko maprotektahan ang ating anak. Hindi ko rin maprotektahan ang sarili ko. Sa kabilang buhay, nag-aalala ka pa para sa amin ng anak mo. Si Huang Ying ba? Isakdalan. Ano ba? Anong ginagawa mo? Mali. Siguradong mali ka. Si Rong Shanghai. Siya ang may pakana, di ba? Sigurado siya. Gino, may alitan kami. Hindi kayo pwedeng sa press conference niya magsabi ng mga walang basehang salita, arestuhin ako? Huang Ying, suspetsado ka sa murder, kidnapping, malalaking economic crimes at iba pa, maraming kaso. Matibay ang ebidensya. Inaaresto ka namin ayon sa batas. Dalhin, tara.
Patayin ninyo ako. Sinasabi ko sa inyo, siguradong ilalabas ako ng nanay ko. Kapag nakalabas ako, papatayin kita. Akala mo galing ka sa pinakamayamang pamilya at isang batang master? Ang kabit mong ina pinalayas na. Ililigtas ka pa? Sinungaling ka. Dating executive ng Liu Group, Huang Ying, dahil sa maraming kaso, ngayon ay formal ng inaresto at maaaring maharap sa ilang dekadang pagkabilanggo. Ma, imposible. Ma, imposible. Peste, hinahampas mo pa ako? Narinig mo ba? Mangarap ka pa ng paglabas? Malapit nang makulong ang kabit mong ina. Tara. Ma, imposible. Ma. Ginong Rong, ang hatol kay Huang Ying. Lumabas na. Sabihin mo, batay sa ebidensyang ibinigay natin, pinagsama-sama ang mga kaso, siya ay hinatulan ng habambuhay na pagkakulong. At si Liu Jizong naman, nakipag-away sa bilangguan at pinaligiran ng marami, nabali ang kanang binti niya. Sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, magiging pilay na lamang siya. At sina Wang Lifan at Li Kongshan naman, dahil sa peking testimonya at pandaraya sa negosyo, ay muling nahuli at ipinakulong. Ang kabutihan at kasamaan ay may kapalit. Tama nga, ang pamilya Wang at Li ay ganap ng bangkarota, ang kanilang mga negosyo ay naagaw na ng ibang pamilya sa Haicheng at pinaghati-hatian. Sa Haicheng, magtatag ng bagong sangay, unahin ang mga empleyadong galing sa Wang at Li na walang trabaho. Ginoong Rong, ang pamilya Wang at Li dati ay napakasama ng kanilang ginawa. Dapat ba nating? Hindi dapat idamay ang asawa at anak at hindi rin ang mga empleyado. Sapagkat lahat ay may pamilyang binubuhay, hindi nila dapat panagutan ang pagkakamali ng amo. Bukod dito, ipagawa sa Finance Department para sa mga bagong empleyado ang pagtatag ng pondo para sa tulong ng empleyado. Bigyang diin ang pangangalaga sa mga may matatanda at bata sa bahay, lalo na sa mga may matatanda na may sakit o nag-aaral, bigyang pansin. Mapagbigay si Ginoong Rong. Aayusin ko ito ngayon din. Siyaw. Sa mga nakaraang taon, nahirapan ka. Sumusunod kay Ginoong Rong, hindi naman. Ito ay simula pa lamang. Susunod ay ang ating panahon na. Mga panauhin, ngayon tayo ay naririto upang salubungin ang isang mahalagang sandali. Ang Liu Corporation ay naging kasaysayan na. Mula ngayon, ay papalitan ng pangalan na Rong Corporation. Inay, nakikita mo ba? Ipinaghiganti na kita. Nabawi na rin ang Rong Corporation. Rong Shanghai, ikaw itong munting sinta. Rong Shanghai, ikaw na walang konsensya. Ang tindi ng tama mo. Ipinadala mo ang aking anak at apo sa kulungan at sinira mo ang aming angkan ng Li, daang taon na pundasyon. Parang gusto mo akong patayin? Itong matandang ito. Lolo Li, ang anak mong si Li Kongshan at apo mong si Wang Lifan ay nagkasala at ipinadala sila sa kulungan, karapat-dapat lang. Tungkol naman sa iyo, ang 50 milyong dolyar sa iyong bangko sa ibang bansa marahil ay sapat na para sa iyong maginhawang pagtanda, di ba? Ikaw, paano mo nalaman? Ang nangyari ngayon, dahil matanda ka na, hindi na kita hahabulin. Kung sa hinaharap babalik ka pa at patuloy mo akong iirita at siraan ang Rong Group, ipapakulong kita para makasama mo ang iyong pamilya at magsama-sama kayo. Dahil ikaw mismo ay hindi ganap na malinis. Isang munting sagabal. Mga kaibigan, maupo kayo. Ngayon, sa susunod, payagan ninyo ako na opisyal na ipakilala ang aming grupo ang bagong pag-unlad sa hinaharap. Ipinapahayag ko, ang Shanghai Group ay opisyal na sumasama sa Rong Group. Mamumuhunan kami ng daang bilyon, tutuon kami sa pagbuo bagong enerhiya, artificial intelligence at iba pang larangan. Pagbuo ng pandaigdigang kompetisyon chain ng industriya. Mabuti!